Mr. Silent Channel. Tagalog Novel Story. My Master. Kabanata 2161-2170. Nag-freeze. Saglit na naantala si Yang Yian nang makalusot siya, ngunit hindi siya nag-aalala na hindi niya maabutin ang kamalayan ng Devil God, dahil dati, bumagal din ang bilis ng kamalayan ng Devil God sa parehong kapaligiran, ngunit ngayon ay iba na. Ang kanyang cultivation ay lumampas sa limitasyon at umabot sa kaharian ng Immortal King. Sa oras na ito, ang bilis ay hindi bababa sa 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang pangunahing punto ay hindi na siya apektado ng malamig na kapaligiran. Kaya't sandali na lamang bago maabutan ang kamalayan ng Diablang Diyos, at naniniwala siyang malapit na siyang maabutan. Halos kalahating oras lang ang pagkakaiba. Iisa lang ang daan dito, at pasulong pa rin ito. Nakatagilid pa rin pababa ang terrain. Ngayon sa tingin ko ito ay dapat na malalim sa ilalim ng lupa, malayo at malalim. Makapal pa rin ang malamig na hangin sa buong daanan, at may parang kutsilyong malakas na hangin na sumisipol mula sa harapan. Sa kapaligirang ito, naniniwala si Yang Yian na hindi madali ang kamalayan ng Devil God. Kahit na siya ay isang demonyo, siya ay isang kaluluwa ng demonyo, at ang tunay na tulong ay ang katawan ni Luoyang. Ang katawan ni Luoyang ay nasa maagang yugto pa lamang ng immortal na hari. Kahit na dati nang dinaya ng kamalayan ng Diablo ang soul-snatching ancestor at zeksyang ng mga top-grade na immortal na bato o ang mga kristal na pinagmulan ng yelo at lamig, hindi nito nadagdagan ang kanyang paglilinang. Kaya't sa kapaligirang ito, alam ni Yang Yian na siya ang may kapangyarihan sa ngayon, at naisip na gagawin niya itong masama kapag naabutan niya ang kamalayan ng Diablo. Ang demonyong ito ay talagang isang time bomb, at ang punto ay napakatuso niya. Sa loob ng mahabang panahon, karaniwang hindi siya tumalon, at napakatahimik at mahusay na kumilos. Ngayon ay tila napakatuso niya. Nang hanapin niya ang Eastern Iron Man, direktang inatake siya nito. At matagumpay siyang nagtagumpay. Kung hindi siya dumating sa tamang oras, si Zexiang at ang soul-snatching ancestor ay maaaring talagang pinatay niya. Lalong nagalit si Yang Yian. Hindi niya kayang bitawan ang demonyong ito sa pagkakataong ito, ngunit wala siyang magawa. Sa huling pagsusuri, si Luoyang ay isang clone ng Devil God. Ang dalawa ay mahalagang pareho ng pinagmulan. Imposibleng talagang wasakin ang Diablo na Diyos, dahil kung ang isa ay pupuksin, ang isa ay mamamatay. Ang kanilang kapalaran ay maaari lamang maging resulta ng pagsasama ng isang partido sa isa pa, hindi pagsira sa isa pa. Ito ang kawalan ng magawa ni Yang Yian, at ito rin ang dahilan kung bakit nananatili ang kamalayan ng demonyo hanggang ngayon. Ang sitwasyon na lumitaw ngayon ay talagang isang hindi maiiwasang resulta na lilito sa lalong madaling panahon o huli, ngunit kung ano ang siya ay nasasangkot sa ngayon ay kung paano haharapin ang kamalayan ng demonyo. Imposibleng patayin, nililinis lang ang mga sintomas pero hindi ang ugat, sakit talaga sa ulo isipin. Habang nag-iisip tungkol dito, binilisan ni Yang Yian ang kanyang lakad at sa wakas ay nakakita ng bola ng demonyong enerhiya makalipas ang 10 minuto. Natawa naman agad si Yang, saan ka tatakbo ngayon? Malabo na makikita ang figure ni Luoyang sa enerhiya ng demonyo sa harapan, ngunit malinaw na ang kamalayan ng demonyo ang nangingibabaw sa katawan ni Luoyang sa sandaling ito. Ang ulo ng demonyong ito ay nagpapahanga kay Yang Yian. Sa ganoong kalupit na kapaligiran, nakaligtas siya hanggang ngayon na may lamang bola ng demonyong enerhiya, at patuloy pa rin siyang sumusulong. Pero halatang mas mabagal ang itsura niya kaysa dati, at malaki rin ang epekto sa kanya ng malamig na kapangyarihan. Wala pang 150 metro ang layo ni Yang Yian mula sa kamalayan ng demonyo sa sandaling ito, at bumibilis pa rin ang mga yabag ni Yang Yian. Malapit na niyang maabutan ang kamalayan ng demonyo. Nang wala pang 100 metro ang layo niya, sa wakas ay natuklasan na siya ng kamalayan ng demonyo sa kanyang harapan. Biglang bumilis ang kamalayan ng demonyo at naging mas mabilis. Ngunit walang pakialam si Yang Yian. Isa na siyang tunay na haring engkanto at ganap na kayang harapin ang malamig na hangin. Bumilis man ang kamalayan ng demonyo, hindi mahalaga. Ilang sandali lang ay naabutan niya ang demonyo. Naghabulan ang dalawa, at unti-unting umikli ang distansya sa pagitan nila, at pareho silang lumiit sa 50 metro. Sa wakas ay nakaramdam ng panggigipit ang isang tiyak na kamalayan ng demonyo at nagsimulang sampain si Yang Yian. Yang Yian, kailangan mo ba talagang pahirapan ang mga bagay para sa akin? Si Luoyang ay isang clone ko lang na itinayong muli. Gusto ko lang sumanib sa aking clone ngayon. Bakit ka nakikialam sa negosyo ko? Si Yang Yian ay nakinig sa kamalayan ng demonyo na nagmumura at tumugon ng isang panunuya, kung ito ay ibang tao, ako ay magiging napakalakas na hindi na ako magkakaroon ng oras upang magtago. Ngunit si Luoyang ay aking pamangkin. Wala akong pakialam kung siya ay iyong clone o hindi. Anyway, hindi ko hahayaang saktan mo si Luoyang. Bibigyan kita ng isang paraan, at pagkatapos ay sinabi mo si Luoyang sa isang paraan. Dahil kaya mong pagsamahin si Luoyang.
Ikaw, hindi ba malulutas ng maayos ang bagay na ito? Ikaw, mukhang determinado kang pahirapan ang mga bagay-bagay para sa akin. Well, kung ganoon, hindi ko hahayaan na makuha mo ang iyong hiling, kahit na ang ibig sabihin nito ay mawawasak ang aking kaluluwa. Ako ang marangal na Heavenly Devil God, paano ko hahayaan kang, isang langgam, na banta ako? Ang kamalayan ng Diablo na Diyos ay nagsasabi ng ilang malupit na salita. Narinig ni Yang Yiyo na ang mga salita ng kamalayan ng Devil God ay may pakiramdam ng desperasyon, na isang banta. Sinabi ng walang pakialam, may lakas ka pa ring tawagin ang iyong sarili na isang Diyos. Hindi ba't ang Heavenly Devil God ay hinahabol ko pa rin na parang isang asong baliw? Puff! Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang kamalayan ng Devil God sa kanyang harapan ay nagsuka ng dugo, at talagang nasaktan ni Yang. Ngunit hindi na siya umimik, at muling bumilis ang takbo ng kanyang mga paa. Ngumiti si Yang Yiyo at hinabol siya. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan na ang Diablang Diyos ay nagsuka ng dugo. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang marathon, ngunit pinabilis ni Yang Yiyo ang kanyang bilis, at ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay unti-unting pinaikli mula sa 50 metro. 40 metro hanggang 30 metro. Nang umabot sa 20 metro, ngumisi si Yang Yiyo at akmang Cecilakay. Ngunit sa oras na ito, may kakaibang nangyari. Whoosh! Habang tumatakbo, may malakas na hangin sa harapan nila, nakakabingi. Ang makapal na malamig na hangin ay namuo at naging materyal, at nakita ni Yang Yiyo ang kamalayan ng demonyo na kumikislap at nawala. Siya ay umungal, biglang tumalon, at bumulusok sa materyal na malamig na hangin. Ngunit pagpasok pa lang niya, nagbago ang mukha ni Yang Yiyan. May mali. Huho. May malakas na puwersa ng paghila at sobrang lamig ng hangin. Nawalan siya ng balanse at nakaramdam ng pagkahilo. Nang mawalan siya ng balanse, naramdaman niya ang sobrang lamig ng hangin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kahit na itulak niya ang kanyang magic defense sa maximum, malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang katawan ay agad na nagyelo sa sandaling ito, at isang layer ng matinding hamog na nagyelo ang lumitaw sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, sa makapal na malamig na hamog, wala siyang makitang malinaw. Naramdaman na lang niya na patuloy na umiikot ang kanyang katawan. Gustuhin man niyang magpuwersa ay hindi niya magawa. Kaya lang niya itong pabayaan. Pakiramdam niya ay walang magawa sa kanyang puso. Hulaan niya na maaaring ito ay dahil sa kapaligiran dito. Dapat ay sinipsip siya ng mata ng hangin. Ito ay talagang walang magawa. Hindi ko alam kung gaano katagal bago naramdaman ni Yang Yiyan na nawala ang pag-ikot. Pero ang kakaiba ay wala siyang nakitang vibration. Ito ay dapat na hinihigop ng mata ng hangin at huminto, dapat mayroong isang bumababa na panginginig ng boses, ngunit walang panginginig ng boses. Pakiramdam ko tumigil ang lahat ng tahimik. Matapos umangkop sa estado, sinubukan ni Yang Yiyan na gumalaw, ngunit nalaman na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, at sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata ng may matinding pagsisikap pagkatapos ng ilang minuto. Gayunpaman, sa oras na ito, malamig ang kanyang puso. Natagpuan niya ang kanyang sarili na isang ice sculpture, o isang malaking icicle, at na-freeze na buhay sa icicle sa isang nakatagilid na poster. Ang transparent na yelo ay nakakakita ng ilang pangunahing kapaligiran. Sa kanyang paningin, nakita niyang si Luoyang ay nagyelo din sa isang icicle sa hindi kalayuan, mga 10 metro ang layo. At nakita ni Yang Yiyan si Luoyang o ang kamalayan ng demonyong Diyos. Ang kanyang icicle ay naglalabas ng bakas ng pulang demonyong enerhiya. Sa di kalayuan, tila isang sulo na nasusunog. Gustong palabisan ni Yang Yiyan ang kanyang kamalayan upang makakita, ngunit sa kalunos-lunos na natagpuan na ang banal na bato ay nakulong sa icicle at hindi na makalabas. Hindi ko alam kung saan ang lugar na ito. Anyway, medyo parang isang malaking kuweba. Kulay kristal ang lahat, na mas mataas kaysa sa pagyayelo ng kristal sa labas. Ang haligi ng yelo na nakakulong sa kanya ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Kahit anong pilit niyang gamitin ang kanyang magic power, hindi ito natinag. Ang punto ay nakaramdam siya ng suffocated. Ang pagiging frozen sa loob ay parang isang mortal na direktang nagyelo. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya ay masu-suffocate hanggang sa mamatay. Bagamat siya ay isang immortal na hari, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan na kung magpapatuloy siya ng ganito, siya ay mabubuwal hanggang mamatay sa loob. Masu-suffocate siya sa loob. Chapter 2162, The Immortal Whose Dantian Was Stolen. Si Yang Yiyan ay nakaramdam ng matinding kawalan, ngunit nakikita niya na ang kamalayan ng demonyong Diyos sa kabilang panig ay may demonyong enerhiya na lumalabas sa haligi ng yelo. Bagamat ito ay isang maliit na halaga, alam ni Yang Yiyan na ang demonyo ay nakahanap ng paraan upang masira ang haligi ng yelo. Hindi ito okay, at hindi siya maaaring makulong dito. Kung hindi, kung magpapatuloy ito, mamamatay siya.
Hindi makagalaw ang magic power, naisip ni Yang Yian ang Azure Lotus Immortal Fire, ngunit hindi niya alam kung gagana ito. Sa madaling salita, hindi ka maaaring umupo at maghintay para sa kamatayan, kailangan mong subukan ang lahat ng uri ng mga pamamaraan. Hindi niya alam kung may lalabas ang Azure Lotus Immortal Fire, o kahit na ilabas ito, hindi niya alam kung gagana ito. Ang yelo dito ay mas matigas kaysa sa mga nakapirming haligi na kanilang sinira noon, na lampas sa imahinasyon. Sa sobrang pag-iisip sa kanyang isipan, sinubukan ni Yang Yian na pakawalan ang Azure Lotus Immortal Fire. Sa sumunod na sandali ay masaya siya. Ngunit ito ay matagumpay. Ang Lotus Immortal Fire ay kumalat sa buong katawan niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sikat na fairy fire sa mundo ng mga engkanto, hindi banggitin na ito ay talagang gumagana. Ginabayan niya ang Azure Lotus Immortal Fire na ilabas sa ibabaw ng kanyang katawan at nagsimulang mag-apoy. Gayunpaman, naramdaman niyang lumuluwag na ang icicle. Bagamat maliit ang epekto, napatunayang mabisa. Pagkatapos huminahon, itinuon ni Yang Yian ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa Azure Lotus Immortal Fire. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at ang mana sa kanyang katawan ay sabay-sabay na nagudyok sa Azure Lotus Immortal Fire na dagdagan ang lakas nito. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, may narinig na kaunting kaluskos. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Nakita niya ang mga bitek na lumilitaw sa icicle. Sa ilalim ng pagkasunog ng Azure Lotus Immortal Fire, sa wakas ay lumitaw ang unang crack sa loob ng icicle. Kung nagpatuloy siya ng ganito, mas mabilis ang kanyang bilis. Ang unang hakbang ng Long March ay ginawa, at ang natitirang bahagi ng paraan ay magiging mas madali. Kaya't hindi tumigil si Yang Yian at patuloy na hinimok ang Azure Lotus Immortal Fire na sunugin ang icicle. Bitek. Pagkatapos ay patuloy na tumunog ang isang serye ng mga banayad na tunog ng pagcrack, at parami ng parami ang mga bitek na lumitaw sa loob. Ngunit alam ni Yang Yian na ito ay malayo sa sapat, dahil ang yelo ay masyadong matigas, at hindi niya alam kung nasaan siya. Ang malamig na hangin na lumalabas ay daan-daan o libu-libong beses kaysa sa labas. Malamang na totoo ang sinabi ng Diyos at demonyong ibon. Nariyan ang kapangyarihan ng pinagmulan ng yelo. Kaya't kung mas malalim kang pumunta sa ilalim ng lupa, mas lalakas ang lamig. Ito ay tumatagal ng isang mahabang panahon para i-activate ang Azure Lotus Immortal Fire para masunog ang kolom ng yelo. Napakatagal nito kaya sinubukan ni Yang Yian na kalkulahin ito, ngunit kalaunan ay nakalimutan na lang niya ang oras. Sa wakas, isang araw. Huwala. Sa ilalim ng pagkasunog ng Azure Lotus Immortal Fire, ang mga bitek sa haligi ng yelo sa wakas ay umabot sa kritikal na punto at bumukas. Ho! Pagkalabas ni Yang Yian, napabuntong hininga siya at halos malagutan ng hininga. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga magsasaka at ang paraan ng paghinga ng pagong ay hindi nangangailangan ng paghinga, ang haligi ng yelo na ito ay masyadong kakaiba at may limitasyon ng kapangyarihan ng yelo. Ito ay parang kadena na partikular para sa paglinang ng mga nilalang. Bilang isang resulta, mayroong isang pakiramdam ng inis. Ang mundo ng mga magsasaka ay puno ng mga kakaibang bagay at pantasya. Hindi ito nakakagulat. At saka, kakaibang lugar ang mismong lugar na ito. Hindi ito nakakagulat. Sa susunod na sandali, tumangala si Yang Yian. Ngunit natigilan. Dati, iniisip niyang bumasag sa haligi ng yelo at hindi tumingin sa kamalayan ng demonyo sa tapat. Naisip niya na dapat siyang lumabas ng maaga, dahil nang tingnan niya ito kanina ay walang basag ang ice column kung saan naroon ang demonyo, kaya naisip niya na hindi ito makakalusot sa ice column ng ganoon kaga. Maya-maya ay hindi na niya ito pinansin. Sino ang nakakaalam na nang tingnan niya ito ngayon, nakita niyang buo ang haligi ng yelo, ngunit wala na ang kamalayan ng demonyo sa loob. Biglang lumubog ang puso ni Yang Yian. Matagal na niyang hinahabol ang kamalayan ng demonyo para iligtas si Luo Yang, ngunit ngayon ay wala na siya. Nagmamadaling lumapit si Yang Yian at tumingin sa haligi ng yelo kung saan naroon ang kamalayan ng demonyo. Malinaw sa isang sulyap ang kulay kristal na haligi ng yelo, at wala itong laman sa loob. Kumaibot ang bibig ni Yang Yian, ngunit may nakita siyang maliit na butas na kasing laki ng daliri sa likod. Ngayon naiintindihan ko na ang kamalayan ng demonyo ay isang tao din ng ilang antas. Tiyak na gumamit ito ng ilang lihim na mahika upang makatakas mula sa maliit na butas na ito. Minamaliit ko talaga ang demonyong ito. Nagmura si Yang Yian, ngunit wala itong silbi. Sa pagkakataong ito ay iba ito sa naunang pagtugis. Iba ang kapaligiran. Mahihirapan siyang hanapin. Siya. Naisip na ang kapaligiran dito ay isang malaking kuweba na may malalaking yelo, na konektado sa tuktok ng higit sa 10 metro. Tila ang mga malalaking yelo ay konektado sa langit at lupa. Imposibleng sabihin kung ang mga icicle ay nabuo mula sa itaas o mula sa lupa. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kuweba na ito, ngunit hindi niya makita ang dulo. Ang punto ay sobrang lamig ng malamig na hangin dito kaya nanginginig siya kahit buong magical defense niya.
Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at nakalakad lang pasulong. Kailangan pa rin niyang hanapin ang kamalayan ng demonyo. Naniniwala siya na ang kamalayan ng demonyo ay hindi maaaring masyadong malayo. Napakahirap talagang makahanap ng isang taong may walang hanggang kamalayan dito. Ngunit hindi naisip ni Yang Yiyo na sumuko. Sa paglalakad sa paligid ng isang malaking icicle, nakita ni Yang Yiyo ang isang icicle na kakaiba sa lahat ng iba pa. Ang icicle na lumitaw 10 metro ang layo mula sa kanyang paningin ay naglalabas ng makapal na puting ambon, habang ang iba pang icicle ay transparent sa isang sulyap. Nagtataka, lumakad si Yang Yiyan. Nang makalapit siya, hinampas niya ng palad ang icicle, ngunit dispersed ang puting ambon. Sa sumunod na sandali, nagulat siya at nakita ang icicle. Nakita niya ang isang tao sa loob ng icicle. Isang matandang nakasuot ng puting damit. Nakatitig siya sa loob habang nakadilat ang mga mata. Biglang natakot si Yang Yiyan. Ngunit pagkatapos ay nag-react si Yang Yiyan. Hindi niya alam kung patay o buhay ang nasa loob, pero naisip niya ang sarili niya noon. Ito ay napaka. Malamang na ang taong ito ay sinipsip ng mata ng bagyong katulad niya, at pagkatapos ay nagyelo din sa loob, ngunit ang taong ito ay namatay sa loob at hindi lumabas. Medyo naguluhan si Yang Yiyan. Maaari siyang lumabas sa icicle, at maaari ding lumabas ang kamalayan ng demonyo. Hindi kaya lumabas ang nakapirming tao? O dahil ba hindi sapat ang kanyang paglilinang? O wala siyang sapat na paraan? Kahit anong tingin mo, hindi dapat. Siyempre, dahil lang sa mukha siyang hindi gumagalaw, hindi ibig sabihin na patay na siya. Dahil nakatagpo siya ni Yang Yiyan, naisipan niyang subukang tingnan kung may iligtas niya siya. Kung tutuusin, nasa labas siya noon, wala sa loob ng icicle, kaya palagi niyang magagamit ang kanyang magic power at gumagalaw. Sa isang kaisipan sa kanyang isipan, ang Dragon Slaying Sword ay kumislap, na sinundan ng Dragon Coiling Sword. Lumipad siya gamit ang espada. Boom boom. Pagkatapos ng dalawang malakas na ingay, hindi ito kasing hirap masira gaya ng iniisip niya, ngunit sa isang pagbagsak, nabasag ang icicle. Nabasag ito sa isang suntok. Naisip niya noong una na gamitin ang Green Lotus Immortal Fire, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ito. Nabasag ang icicle at nagsilabasan ang mga tao sa loob, nakatayong maayos, ngunit ni Katie Ting na buhay ay hindi niya maramdaman. Patay. Isang patay na tao. Sinuri ni Yang Yiyan at nalaman na ang taong ito ay matagal nang patay, hindi lamang nagyelo. Sa oras na ito, naisip niya ang ilan sa mga salitang sinabi ng ninuno na nang-aagaw ng kaluluwa. Maraming tao ang pumasok sa kailaliman ng kristal na kuweba para makipagsapalaran. Ang ilang mga tao ay nakakuha ng mga kasanayan mula dito, at ang ilang mga tao ay nakakuha ng mga sandatang mahika at iba pa. Ngayon isipin ang tungkol sa mga sandatang mahika, na halatang dala ng mga natrap sa kuweba ng yelo. Ang kuweba ng kristal na leon ay binubuksan lamang isang beses bawat 10,000 taon, at ito ay umiral sa hindi kilalang tagal ng panahon. Kung kalkulahin natin ito sa ganitong paraan, ang mga taong nakulong sa kuweba ng yelo sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay hindi bababa sa mga tao mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas, at dapat mayroong kahit na mga tao mula sa mas matagal na panahon. Sa ganitong paraan, makapangyarihan ang lahat ng cultivator at immortal na makapasok sa kalaliman na ito, at least sila ay mga immortal na hari, o kahit na mga immortal na emperador. Kung sila ay talagang walang kamatayang mga emperador, paano sila mapapalamig hanggang sa mamatay sa isang yelo lamang? Ito ay isang bagay na hindi maisip ni Yang Yiyan. Kung hindi niya ito maisip, hindi niya ito iisipin. Hindi binalak ni Yang Yiyan na mag-aksaya ng oras sa mga ganoong bagay, at kailangan niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa kamalayan ng Diablo. Nang umalis siya, yumuko siya sa walang kamatayan at sinabing, "Senyor, huwag mo akong sisihin. Pasensya na sa abala sa iyo." Kung tutuusin, siya ang nakasakit sa kanya at dapat ay magalang. Ngunit nang yumuko siya, hindi niya sinasadyang nalaman na may gasgas sa dantian ng walang kamatayan. Ang mas malapitang pagtingin ay nagsiwalat na may butas ng dugo sa kanyang dantian, na tila isang pinsala na dulot ng mga kuko ng ilang halimaw. Oo nga naman, walang silbi ang dantian niya, at nabasag ito ng kuko. Biglang naalala ni Yang Yiyan na sinabi ng soul-catching ancestor na ang Crystal Master ay may nagyelo na kakaibang snowcat. Sa pag-iisip tungkol dito, ito ay may katuturan. Ang walang kamatayang kaibigan na ito ay maaaring hindi nakulong sa ice cave at hindi makalabas, ngunit ang totoong nakamamatay na dahilan ay inatake siya ng isang nakapirming kakaibang snowcat. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi pa nakatagpo si Yang Yiyan ng kahit anong snowcat. Pero ngayon ay bigla niyang naramdaman ang ilang balahibo na nagsitayuan. Kabanata 2163 mayroong kayamanan na parang lotus. Baka malagay siya sa gulo. Sa paghusga mula sa pisikal na katawan ng immortal na ito, hindi siya dapat maging isang taong may mahinang paglilinang,
kahit na mas malakas kaysa sa kanya, at kahit na posible na maging isang immortal na emperador. Ang gayong tao ay nakalmo ng kuko ng kanyang dantian, kaya maiisip mo kung gaano kalakas ang nagyelo at kakaibang snowcat. Nang maisip ni Yang Yian ang snowcat, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lamig. Siyempre, hindi ang lamig ng lamig, kundi isang uri ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Anyway, naramdaman ni Yang Yian na kailangan niyang mag-ingat, dahil baka may nagyelo at kakaibang snowcat dito. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang isipan, ngunit nang siya ay aalis, may isang tunog, at isang jade sleep ang nahulog mula sa katawan ng immortal. Halatang patay na tao ito, ngunit nahulog ang isang jade sleep, na ikinatakot ni Yang Yian. Kasalanan, kasalanan. Bumulong sa kanyang bibig, ibinulong ang jade sleep at naging bugzo ng hangin at umalis. Ito ay talagang medyo nakakatakot dito, syempre, higit sa lahat ay nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng isang snowcat. Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng maalamat na frozen at kakaibang snowcat, kung ano ang sitwasyon, kung ano ang mga kakayahan at talento nito, at iba pa. Anyway, umalis muna tayo dito. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian matapos tumakbo ng malayo sa isang hininga. Bagamat walang maliit na kuweba ng yelo dito tulad ng isa. Nakasalubong niya noong siya ay unang pumasok, mayroong hindi mabilang na mga icicle na halos pareho ang hugis, na hindi bababa sa pagiging nasa isang kalituhan. Hindi alam ni Yang Yian kung saan hahanapin ang kamalayan ng Diablo o si Luo Yang. Ngayong malayo na siya sa immortal, kinuha na lang niya ang jade sleep na nalaglag ng immortal sa kanyang katawan para tingnan kung may clue ba tungkol sa mga pagbabago sa kapaligiran dito. Pagkatapos umalis sa icicle, ang kamalayan ay maaari ding ilabas. Ang kamalayan ni Yang Yian ay direktang lumipat sa jade sleep, ngunit ang kanyang isip ay mapurol at maraming impormasyon ang lumabas ng sabay-sabay. Ang kanyang namamaga at masakit ang ulo. Nawala ito pagkaraan ng ilang sandali, ngunit nagniningning ang mga mata ni Yang Yian. Kahit na ang nilalaman ng jade sleep na ito ay hindi isang mahiwagang sikreto, ito ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang mahiwagang sikreto. Si Yang ay hindi kailanman nagkukulang ng mahiwagang mga lihim, sino ang gumawa sa kanya na magkaroon ng isang mahusay na master. Ang higit na kailangan niya ngayon ay ang lahat ng uri ng likas na kayamanan na makapagpapaunlad sa kanyang lakas sa paglilinang. Nagkataon lang na ang jade sleep na ito ay naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa mga kayamanan sa kristal na kuweba. O itinatala nito ang mga kayamanang iniwan ng dakilang demonyong haring kristal na bato. Ang nilalamang nakatala sa jade sleep ay parang diary ng isang tao. Ang nilalaman ay nagpapakilala din ng impormasyon ng walang kamatayan. Ayon sa talaan ng jade sleep, ang immortal ay nag-claim na siya ang elder ng Nine Heavens Flower Gate sa mundo ng engkanto Huamingyuan, at isa ring makapangyarihang immortal na emperador. Sa pagsasalaysay ng sarili ni Huamingyuan, pumunta siya sa isinumpang lupain upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay, at pumasok siya sa kristal na kuweba matapos niyang malaman ang tungkol sa kristal na kuweba. Pero hindi niya inaasahan na dito siya mamamatay. Nakakita si Huamingyuan ng isang kristal na magic stone dito, ngunit hinabol siya ng isang snowcat. Hindi siya nakatakas sa snowcat sa lahat ng paraan at sa wakas ay napatay. Bago siya mamatay, iginuhit niya ang impormasyon at mapa dito at inilagay sa jade sleep. Siyempre, may kahilingan din siya, ibig sabihin, sana ay bigyan siya ng pabor ng mga nakakita sa kanyang jade sleep at pumunta sa Nine Heavens Flower Gate para iulat ang balita kung makukuha nila ang Crystal Magic Stone sa hinaharap. Siya ay may isang anak na lalaki sa Watianman, ngunit bilang isang elder ng Watianman, hindi niya nakilala ang kanyang anak sa iba't ibang dahilan. Ngayong patay na siya, natural na wala siyang pakialam sa mga patakaran at regulasyong iyon. Gayunpaman, ang hindi pagkilala sa kanyang anak ay isang panghihinayang sa kanyang puso. Kaya umaasa siyang ang mga nakakakita ng jade sleep ay maaaring sabihin kay Watianman ang tungkol sa kanyang balita sa hinaharap dahil ibinigay niya ang kristal na bato, at sabihin din sa kanyang anak na siya, bilang isang ama, ay umiiral. Nangako pa rin si Yang Yian sa kanyang puso, tiyak na tutuperin ko ang iyong huling hiling kapag pumunta ako sa Ninth Heaven balang araw. Para kay Yang Yian, ito ay isang bagay lamang ng kaganhawahan. Anyway, pupunta siya sa Ninth Heaven sooner or later. Hanggat nariyan pa ang Watianman at naroon pa ang anak ni Huamingyuan, magagawa niya ito. Ito ay isang bagay na lamang ng pagdadala ng isang mensahe. Walang hindi niya magagawa. Ayon sa mga tala na iniwan ni Huamingyuan, pinasok niya ang kristal na kuweba noong huling pagkakataon, kaya ito ay 10,000 taon na. Bilang karagdagan, si Huamingyuan ay nag-iwan ng isang napakadetalyadong talaan ng mapa, na maaaring direktang maabot ang lugar ng kristal na bato, at inilarawan din ang ilang mga katangian ng snowcat, na maaaring gumanap ng malaking papel para kay Yang Yian. Lalo na ang talaan ng mga snowcats, na mahalaga kay Yang Yian. Wala siyang alam tungkol sa mga snowcat, na lubhang mapanganib. Ngayon sa record ni Huamingyuan, kung makatagpo siya ng isang snowcat,
maaari man lang siyang magkaroon ng paraan upang harapin ito. Sa pangkalahatan, nakakuha si Yang Yian ng isang mahalagang palatandaan. Pumunta siya rito upang maghanap ng mga kayamanan at ang kristal na bato. Ang ninuno na nakakaakit ng kaluluwa ay nagsalita din tungkol sa kristal na bato, ngunit walang makapagsasabi kung ano ang hitsura ng tunay na kristal na bato. Maging ang talaan ni Hua Mingyuan ay hindi sinabi kung ano ang epekto ng kristal na bato. Naitala lamang na inatake siya ng Snowcat matapos makita ang kristal na bato. Gayunpaman, tungkol sa kristal na bato, si Yang Yian ay mas hilig sa mga salita ng Magic Bird. Ayon sa mga salita ng Magic Bird, mayroong pinagmulan ng yelo dito. At ang kristal na bato ay malamang na ang binagong anyo ng kapangyarihan ng pinagmulan ng yelo. Kung makikita ang kristal na bato o ang pinagmulan ng yelo, tiyak na magiging isang kayamanan ito, na magiging malaking tulong sa kanyang paglilinang. Kaya kahit na si Yang Yian ay sumang-ayon sa kondisyon ni Hua Mingyuan, na katulad ng pangako ng isang ginoo, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon ay may tanong, mayroon lang bang isang Snowcat dito, o marami ba? Dapat tayong mag-ingat. Isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan, at inihambing ito ni Yang Yiu sa kapaligiran at talagang natagpuan ang kanyang lokasyon. Malayo pa ang kinaroroonan ng kristal na bato, ngunit hindi pa siya handang hanapin ito sa ngayon. Ang pinakakagyat na bagay ay ang hanapin ang kamalayan ng demonyo at iligtas si Luoyang. Ito ang kailangan niyang gawin ngayon. Ngunit hindi niya talaga alam kung saan napunta ang kamalayan ng demonyo. Kahit may mapa lang sa isip niya, wala namang silbi. Itinala lamang ng mapa na ito ang lokasyon ng kristal na bato, ngunit hindi ang lokasyon ng kamalayan ng demonyo. Nang medyo nabigla si Yang Yian, nakarinig siya ng matinding sigaw sa kanyang mga tainga. Meow! Galing sa di kalayuan ang tunog, at medyo sumakit ang eardrum niya. Snowcat! Hindi napigilan ni Yang Yian na mabigla. Sa oras na ito, mayroong isang sigaw ng pusa, at ito ay malinaw na isang Snowcat sa 10 kaso. Ang sigaw na ito ay umuungal, hindi isang ordinaryong dagandong. Malamang na nag-aaway sila. Kung tungkol sa kung anong nilalang o tao ang kinakalaban ng Snowcat, hindi na kailangang hulaan ni Yang Yian, at inisip ang kamalayan ng demonyo. Dahil tanging siya at ang kamalayan ng demonyo ang lumitaw dito pansamantala, at walang ibang nagpakita. Siyempre, walang ganap sa mundo. Siguro may mga taong pumapasok mula sa ibang lugar, ngunit napakaliit ng posibilidad. Matapos matukoy ni Yang Yian ang tunog, agad siyang pumunta sa pinanggalingan ng tunog. Makalipas ang halos 10 minuto, palakas ng palakas ang tunog sa kanyang tainga. Boom! Layunin! Napakatindi ng tunog ng labanan. Sa wakas, nakita ito ni Yang Yian. Talagang ang kamalayan ng Diablo, o Luoyang. Sa sandaling ito, si Luoyang ay puno ng demonyong enerhiya, na may mahabang buhok na lumilipad, ngunit siya ay labis na napahiya. Parang langaw na walang ulo, bumaril siya sa hangin. Hindi nagmamadaling pumunta si Yang Yian. Nagtago siya sa likod ng icicle at naghanda munang mag-obserba. Tungkol naman sa intensyon ng Diablo na lumaban sa hangin, maliwanag na hindi siya baliw, ngunit alam ni Yang Yian na ang pag-atake ng kamalayan ng Diablo ay isang Snowcat. Sa Jade Slips ng Hua Mingyuan, ang Snowcat ay lubhang kakaiba. Kapag nakikipaglaban, karaniwang hindi mo makita ang hugis ng katawan, maaari kang maghalo sa paligid, at ito ay tahimik at hindi naglalabas ng anumang pagbabago sa enerhiya at paghinga. Isa itong mataas na antas na invisible killer. Ang mga Snowcat ay mga primitive na halimaw, ngunit sila ay mga matatalinong nilalang. Kaya napakahirap nilang harapin. Inirecord ni Hua Mingyuan ang kanyang pakikipaglaban sa Snowcat sa Jade Sleeps at nagbigay ng ilan sa kanyang sariling mga opinyon. Sa sandaling ito, gustong makita ni Yang Yiu kung tumpak ang record ni Hua Mingyuan. Bukod dito, naisip din niya na mas mabuting hayaan ang kamalayan ng demonyo na magdusa ng pagkawala, upang siya ay kumilos sa oras na iyon. Nagtago siya sa likod ng haligi ng yelo 30 metro ang layo at pinanood. Ngunit sa sumunod na sandali, isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumilay. Si Yang Yiu ay tumingin sa subconsciously at aktwal na nakakita ng isang mahamog na haligi ng yelo sa hindi kalayuan sa likod ng kamalayan ng demonyo. Nang makipag-away siya sa Snowcat, kumalat ang hamog, at isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay mula sa haligi ng yelo. Nang tumingin siyang mabuti, nakakita pa rin siya ng Silver Lotus sa Foggy Ice Column. Ngayon ay medyo naintindihan na ni Yang Yiu. Tila natuklasan ng kamalayan ng demonyo ang Lotus sa haligi ng yelo, at lumitaw ang Snowcat at inatake ng Snowcat. Ang recipe ng tableta ay isang likas na kayamanan, at sa karamihan ng mga kaso magkakaroon ng isang tagapag-alaga na espiritong hayop. Naniniwala si Yang Yian na ito ang kasalukuyang sitwasyon, tama ba? Naningkit ang mga mata ni Yang. Halata na ang pagpino sa makapal na haligi ng hamog na yelo ay isang kayamanan. Sa sandaling ito, ang kamalayan ng demonyo at ang pasang niebe ay nagkasalikop. Ito ang pagkakataon niya.
Kung hindi niya maabyutan ang ganoong pagkakataon, wala siyang kabuluhan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, handa si Yang Yian na tahimik na lampasan ito. Kahit anong kayamanan iyon, dahil ito ay isang bagay na mapoprotektahan ng Snowcat at gustong makuha ng kamalayan ng demonyo, hindi ito dapat masama. Ito ay isang likas na kayamanan. Naalala ko rin na sinabi ng nuno na nakakaakit ng kaluluwa na sa kailaliman ng kristal na kuweba, may mga likas na kayamanan ng langit at lupa, parehong nakuha at likas. Ang mga nakuhang kayamanan ay tumutukoy sa mga kayamanan na naiwan ng mga taong namatay sa kristal na kuweba tulad ng Huaming Yuan, at ang mga likas na kayamanan ay natural na tumutukoy sa mga likas na kayamanan na pinalaki sa kristal na kuweba. Magandang bagay. Umikot si Yang Yian sa isang mahabang bilog at sa wakas ay lumapit sa haligi ng yelo kung nasaan ang lotus. Nararamdaman niya ang purong enerhiya na nagmumula sa layo na 10 metro. Sa pagtingin sa maulap na icicle, biglang naisip ni Yang Yian na marahil anumang icicle na naglalabas ng makapal na puting ambon ay dapat maglaman ng mga kayamanan. Ngayon ay depende kung makukuha niya ito. Kabanata 2164, Niloloko. Niloloko habang dahan-daang lumalapit si Yang Yiu sa icicle dala ang kayamanan ng pagpino, bigla niyang naalala ang isang matalim na dagandong. Layunin. Nabigla siya. Tumingin sa subconsciously, ngunit hindi pa rin niya nakita ang figure ng Snowcat sa bukid, at si Luo Yang, na nasa gilid ng kamalayan ng demonyong Diyos, ay lumipad kaagad, ang kanyang damit ay punit-punit at may mga mahahabang gasgas sa kanyang dibdib. Evil Beast, hinahanap mo ang kamatayan, ang kamalayan ng demonyong Diyos ay nasugatan, ngunit siya ay nagmura ng malakas, at pagkatapos ay umungol, ang enerhiya ng demonyo ay bumagsak sa mundo, ang demonyong Diyos na Nirvana, bumangon. Nang umungal ang kamalayan ng demonyong Diyos, nakita niya ang enerhiya ng demonyo sa paligid ng kanyang mga ripple, at isang bilog ang nabuo na parang alon ng tubig kung saan siya ang sentro. Ang bilis ay napakabilis. Isa itong malakihang pag-atake ng alon. Kung ang kapangyarihan ay layunin, ang epekto ay dapat na napakahusay. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumitig, ngunit gusto rin niyang makita kung kaya niyang pilitin ang hindi nakikitang Snowcat sa pagkakataong ito. Meow! Biglang sumigaw ang Snowcat sa sakit. Alam ni Yang Yian na ang Snowcat ay nagdusa ng pagkawala, na pinatunayan din na ang paraan ng kamalayan ng Diablo kapag galit ay hindi dapat maliitin. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yian na ang demonyong enerhiya na lumalabas ay may direksyon na baluktot, at pagkatapos ay sa susunod na segundo ay nakita niya ang isang Snow White Cat na lumitaw mula sa manipis na hangin, katulad ng mga ordinaryong pusa na nakita ni Yang Yian, ngunit medyo naiiba pa rin. Ang pasang ito ay may mga pakpak, at ang mga paa nito ay walang buhok, ngunit mayroon itong mga kaliskis na puti ng nyebe. Ang dalawang lugar na ito ay iba sa mga ordinaryong pusa. Walang bahid ng halo-halong kulay sa buong katawan, isang pares lang ng mata na mukhang pilak na may pula. Nakatingin sa masamang espiritu. Ngayon alam na niya kung bakit tinawag itong Frozen at kakaibang Snowcat. Siyempre, ang Frozen Weird at Snowcat ay dalawang pangalan. Ang malakas ay dapat na ang paglalarawan ng likas na matalinong pangalan, at ang huli ay ang kulay na puti ng nyebe. Sa madaling salita, pinilit ng kamalayan ng Diablo ang hindi nakikitang Snowcat na lumabas sa dilim. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian, at nakita niya ang Snowcat. Kung itsura lang ang pag-uusapan, ang hitsura at bango ng katawan nitong Snowcat na ito ay kapareho talaga ni Daoer, at medyo cute pa. Sa hindi maipaliwanag, naisip niya si Daoer. Ngunit alam niya na ang Snowcat na nakita niya sa kanyang paningin ay hindi Daoer, at ito ay mas mapanganib kaysa Daoer. Isa itong prehistoric beast, at isa rin itong matalinong hayop. Dapat mas mahirap itong harapin. Kahit na ang Snowcat ay pinilit na palabasin ng kamalayan ng demonyo, ito ay isang iglap lamang, at sa susunod na sandali ay nawala ang Snowcat. Ito, parang nawala sa manipis na hangin, nang walang tunog. Nagulat si Yang Yian. Mukhang mahirap talagang harapin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa sandaling ito. Kailangan niyang makita muna ang sitwasyon. Siya, hindi maramdaman o makita ang pagkakaroon ng Snowcat. Kung padalos-dalos niyang ginalaw ang lotus sa icicle, baka atakihin siya. Sa sandaling ito, mas mabuting hintayin ang kamalayan ng demonyo at ang Snowcat na mawala pareho. Anuman ang pagkawala, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Kung ang Snowcat ay nagdusa ng isang pagkawala, siya ay magbabalangkas laban sa lotus sa icicle, at kung ang kamalayan ng demonyo ay nagdusa ng pagkawala, siya ay kukuha ng pagkakataon upang sugpuin siya. Mas mainam kung ang magkabilang panig ay malubhang nasugatan, at siya ay tumalon at haharapin ang dalawa. Siyempre, ang iniisip niya sa kanyang isipan ay natural na isang ideya, isang panaginip, at kung ano talaga ang hitsura nito ay nakasalalay sa katotohanan. Sa sandaling ito, pinigilan ni Yang Yian ang hininga ng kanyang buong katawan at nagtago sa likod ng driver. Nakikita niya na kung hindi magpakita ang invisible Snowcat,
hindi niya makukuha ang lotus sa icicle. Maghintay. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay maghintay ng pagkakataon at kumilos kapag dumating ang pagkakataon. Matapos maalog ang kamalayan ng demonyo sa bukid, tumayo ito. Umiral pa rin ang demonyong enerhiya na inilabas mula sa kanyang buong katawan matapos itong kumalat. Ang Snowcat, na naging invisible na naman, ay halatang natalo at hindi susuko. Naniniwala si Yang Yiyan na tiyak na lalaban ang Snowcat. Tama na. Nanlaban ang susunod na Snowcat. Gayunpaman, naayos na ang Magic Energy Circle na inilabas ng kamalayan ng demonyo, na may diameter na mga 30 metro. Sa oras na ito, biglang umikot at nagbago ang isang posisyon sa sulok. Halatang halata ang pagbabagong ito, at agad itong napansin ng kamalayan ng demonyo at bigla itong inatake. Boom! Meow! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang Snowcat ay muling natalo. Malinaw, ang pamamaraan na itinakda ng kamalayan ng demonyo ay upang gawin ang Snowcat kahit saan upang itago, at ang lansyang ito ay gumana ng mahusay. Kahit na ang Snowcat ay maaaring hindi nakikita, sa sandaling ito ay nahawakan ng magic energy ng kamalayan ng demonyo, ito ay matutuklasan ng kamalayan ng demonyo at agad na aatakihin. Hindi pa banggitin ang kamalayan ng demonyo, kahit na si Yang Yiyo ay nakita ang magic energy sa lugar na iyon ngayon ay umaalon-alon at umiikot, at natural na alam na ito ay ang Snowcat na lumitaw. Tinamaan ito ng kamalayan ng demonyo sa isang suntok. Hayop ka, tingnan natin kung may kakayahan ka pa. Ang kamalayan ng demonyo ay sumangot sa pagmamalaki. Nawala ang Snowcat matapos salakayin. Hanggat wala ito sa magic circle na inilatag ng kamalayan ng demonyo, ang hindi nakikitang kalamangan ng Snowcat ay umiiral pa rin. Inaasahan ito ni Yang Yiyo. Nais din niyang makita kung ano ang iba pang paraan at talento ng Snowcat sa harap ng magic layout ng kamalayan ng demonyo sa susunod. Meow! Isang matalim na sigaw ang narinig. Puno ng galit. Naririnig ni Yang Yiyan na galit ang Snowcat, ngunit hindi niya alam kung ano ang magiging counterattack nito. Nagulat si Yiyan at tumingin sa field na may mentality na nanunood ng palabas. Sa susunod na sandali, pinalaki niya ang kanyang mga mata at nalaman na may mga abnormal na paggalaw sa siyam na lugar sa magic energy ng kamalayan ng demonyo. Lahat. Sabay-sabay na lumipat ang mga lugar, ibig sabihin may lumitaw na siyam na Snowcat. Siyempre, hindi ito ang kaso. Marahil ito ay clone ng Snowcat. O baka maraming mga Snowcat sa buong Crystal Cave, at ngayon sila ay dumating upang tumulong. Anyway, nakita niya na ang magic energy circle ng demon consciousness ay magulo. Ang kamalayan ng demonyo ay nagbago ng ekspresyon sa sandaling ito. Hindi siguro nito inaasahan na may siyam na lugar kung saan lumitaw ang mga Snowcat. Biglang inatake ng kamalayan ng demonyo ang tatlo sa kanila. Boom boom boom. Sa ilalim ng malakas na pagsabog ng magic energy, sa pagkakataong ito ay ligtas at maayos. Sa susunod na sandali, muling sumalakay ang kamalayan ng demonyo, at ang siyam na lugar ay isa-isang binomba. Ngunit ito ay malinaw na hindi masyadong epektibo. Ngunit nang gawin ang 7 pag-atake, malapit na sa kanya ang paggalaw ng magic circle. Boom! Sa pagkakataong ito ay ang kamalayan ng demonyo ang sumigaw. May mga gasgas sa ilang bahagi ng katawan niya. Malinaw na nakikita ni Yang Yiyo na kung hindi dahil sa kanyang malademonyong enerhiya na lumalakas, ito ay magiging mas seryoso. Boom! Pagkatapos ay gumuho ang magic circle na itinakda ng kamalayan ng demonyo, at lumipad siya pabalik na may sumisigaw, nagdura ng dugo sa hangin. Ang direksyon kung saan lumipad pabalik ang kamalayan ng demonyo ay hindi bias, at masaya si Yang Yiyo nang makitang lumipad ito patungo sa kinaroroonan niya. Dumating na ang pagkakataon. Ngumisi si Yang Yiyo sa kanyang puso, at biglang ginamit ang itlog ng kunpang sa kanyang kamay upang himukin ito. Siya ay humakbang pasulong, hawak ang itlog ng kunpang sa isang kamay at bumuo ng palad sa kabilang kamay, at biglang pinigilan ang kamalayan ng demonyo. Bang! Matagal nang nag-aabang si Yang, at umatake kaagad siya paglabas niya. Nagtagumpay siya sa isang pag-atake, at direktang tinamaan ng palad ang kamalayan ng demonyo, natamba siya sa lupa, at pagkatapos ay hinimok niya si Kunpang na sugpuin siya. Ang inscription sa itlog ng Kunpang ay sumambulat na may nakasisilaw na gintong liwanag, na nagpapaliwanag sa halos lahat ng espasyo. Napasigaw ang demonyong Diyos sa gulat. Yang Yiyan, hindi ka mamamatay ng maayos. Ang kapangyarihan ng inscription sa itlog ng Kunpang ay ang kaaway ng kamalayan ng demonyong Diyos, at siya ay sumigaw sa isang sumpa. Matapos tumama ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan sa gininto ang liwanag na lumabas sa itlog ng Kunpang, mabilis itong nawala sa bilis na nakikita ng mata. Matandang demonyo, makikita ko kung gaano kalaganap sa pagkakataong ito. Nginisyan ni Yang Yiyan. Hawak si Kunpang at hinihimok ito, nakaramdam siya ng labis na kagalakan nang makita niyang sumisigaw ang kamalayan ng demonyong Diyos.
Binata, lalabanan kita. Sa pinakamasama, ayaw ko sa sarili kong clone na ito. Dagandong. Si Luoyang, o ang kamalayan ng Diyos ng demonyo, na may mabangis na mukha, ay biglang nagsalita ng malupit na salita, at ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay biglang naging marahas habang sumisigaw. Dahil dito ay natigilan si Yang Yian at nagbago ang kanyang mukha. Parang gustong sakta ng demonyong ito ang magkabilang panig, o kaladkarin si Luoyang hanggang sa dulo. Sa totoo lang, hindi talaga nang ahas si Yang Yian na makipagsapalaran, dahil sa takot na ang kamalayan ng demonyo ay mapipilitan niya sa isang desperado na sitwasyon at kaladkarin si Luoyang para lumaban ng magkasama. Kapag ang lakas ng demonyo ay malakas, kailangan itong lumaban hanggang kamatayan. Agad na kinasusuklaman ni Yang Yian at iniligpit ang itlog ng kunpang sa kanyang kamay. Talagang natatakot siya na ang demonyo ay lalaban hanggang kamatayan at isama si Luoyang. Maaari lamang ilagay ang kunpang itlog. Gayunpaman, sa sandaling iniligpit niya ang itlog ng kunpang, bigla niyang nalaman na ang kamalayan ng demonyo, na may kahindik-hindik na mukha at mukhang lalaban hanggang kamatayan, ay may tusong ngiti sa mukha nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian. Naku, naloko ako. Ang demonyong ito ay tuso. Nang mag-isip siya at nagmamadaling hinikayat muli ang itlog ng kunpang, huli na ang lahat. Ang kamalayan ng demonyo ay naging isang enerhiya ng demonyo at nawala sa kanyang kamay sa isang iglap. Tapos may sumigaw na naman sa di kalayuan. Hindi ba ito sigaw mula sa kamalayan ng demonyo? Kabanata 2165, tinalo ng Tianlong Sutra ang Snow Cat. Akala ko ay makakatakas ang demonyo, ngunit sa isang kisap mata, umalangaw ang kanyang mga sigaw 12-dosenang metro ang layo. Nagmamadaling tumingin si Yang Yian at agad na natuwa. Naisip din kung ano ang nangyayari. Walang duda na ang Snow Cat in the Dark ang gumawa ng hakbang. Maaari siyang maging maingat tungkol sa kamalayan ng demonyo sa pagmamadali, ngunit ang Snow Cat sa dilim ay walang pakialam. Malinaw, sa sandaling ang kamalayan ng demonyo ay tumakas mula sa kanyang mga kamay, ito ay natama ng malakas ng Snow Cat. Ang kamalayan ng demonyo ay nahulog ng husto, at ang sumunod na eksena ay nakakatakot. Matapos mahulog ang kamalayan ng demonyo, nagsimulang mag-freeze ang buong katawan nito. Sa isang iglap, isang layer ng ice mist ang lumitaw sa katawan nito. Tumingin si Yang Yian, at pagkatapos matigilan, hindi siya tumawa, dahil sa sandaling ito, ang kamalayan ng demonyo ay natakot. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang buhok ni Luoyang ay bumabalik sa normal nitong itim na kulay, at ang kulay ng dugo ng kanyang mga mata ay nagbabago rin, bumalik sa itim. Nangangahulugan ito na ang kamalayan ng demonyo ay hindi makontrol ang katawan ni Luoyang pagkatapos na mapinsala ng Snow Cat, o ito ay na-counter-attack ni Luoyang, o marahil ang tusong demonyong ito ay hindi nakayanan ang kasalukuyang sitwasyon at direktang tumakas. Kung ito ang huli, talagang walang hiya. Inilabas ni Luoyang ang bagay ng walang paraan upang malutas ito. Kahanga-hanga ang gayong demonyo. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay isang magandang bagay para kay Yang Yian. Matapos maibalik ang kamalayan ni Luoyang, ito ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Ngunit sa isang kisap mata, muling nabalisa si Yang Yian dahil nakita niyang lumitaw ang Snow Cat at lumitaw sa tabi ni Luoyang. Sa sandaling ito, si Luoyang ang sinisisi. Sa mata ng Snow Cat, siya lang ang nakakaalam na siya ay isang tao, at hindi niya alam na may demonyo sa katawan ni Luoyang. Ang dating Snow Cat ay halatang natalo mula kay Luoyang, at natural na hindi niya siya pakakawalan sa oras na ito. Alam ni Yang Yian na kailangan niyang lumabas para pigilan ang Snow Cat, kung hindi ay tiyak na papatayin ng Snow Cat si Luoyang. Walang pakialam si Yang Yian kung maiintindihan siya ng Snow Cat o hindi. Tumalon siya sa isang sigaw at nagpakita sa harap ni Luoyang. Sa oras na ito, ang Snow Cat ay nasa kabilang panig ng Luoyang, at siya ay nasa tapat, pareho silang wala pang 10 metro ang layo mula sa Luoyang. Ang kakila-kilabot na bagay ay nabagamat nabawi ni Luoyang ang kanyang katawan, inatake siya ng Snow Cat, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng puting ambon, at siya ay nilalamig pa rin. Kung magpapatuloy ito, naniniwala si Yang Yian na si Luoyang ay magiging yelo sa madaling panahon. Naunawaan din niya na ang mga tao at bagay sa mga icicle na may puting ambon ay dapat na nauugnay sa Snow Cat. Tila, ang Snow Cat ay may natural na pag-atake na maaaring mag-freeze ng mga tao. Tumalon si Yang Yian at sinigawan ang Snow Cat. Meow! Ang Snow Cat sa kabilang banda ay tumitig kay Yang Yian na may pilak na mga mata at umungal, na parang binabalaan siya. Alam ni Yang Yian na ang Snow Cat ay isang matalinong nilalang, na binanggit sa Jade Sleep ni Hua Mingyuan, at naitala din ito ang ilang karanasan ni Hua Mingyuan sa pakikipaglaban sa Snow Cat. Ngunit sa pagharap sa Snow Cat, natakot din si Yang Yian. Ayon sa Jade Sleeps ni Hua Mingyuan, ang Snow Cat ay may likas na mahiwagang kapangyarihan ng invisibility. Lumilitaw ito at tahimik na nawawala.
Ang tanging pag-atake na maaaring gumana ay isang sound wave. Sa kasamaang palad, huli na para maintindihan ni Hua Mingyuan. Sa huli, namatay ito sa kamay ng Snowcat. Ngayon lang, nakita rin ni Yang Yian ang labanan sa pagitan ng Snowcat at ng Devil Consciousness. Bilang karagdagan sa pagiging invisible, ang Snowcat ay tila nakakapag-cast ng isang clone. Dati, nagkaroon ng kaguluhan sa kamalayan ng Diablo, at ngayon ang Snowcat ay lumitaw bilang isang solong, na nangangahulugang walang ibang mga Snowcat sa eksena, tanging ang isang Snowcat. Maaari itong mag-cast ng isang clone. Ang prehistoric beast Snowcat na ito ay talagang hindi simple. Iba ang hitsura nito sa mga ordinaryong Snowcats. Mayroon itong mga pakpak at mga paa na walang buhok, ngunit mayroon itong mga kaliskis. Ang matutulis na mga kuko ay napakatalas. Bagaman, mukhang kasing cute ni Dower, alam niyang Yian na ang Snowcat ay lubhang mapanganib. Kaya kapag kaharap ang Snowcat, nanginginig din siya sa takot. Siya, hindi ang nanakit sa iyo noon. May devil consciousness siya sa katawan niya. Pamangkin ko siya. Pwede bang huwag mo siyang saktan? Sinusubukan din niyang Yian na makipag-usap, hindi alam kung naiintindihan siya ng Snowcat. Sa tingin ko maaari. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang matalinong nilalang. Gayunpaman, ang isinagot sa kanya ay isa pang sigaw na tumatagos sa kanyang eardrums. Meow. Sa susunod na sandali nawala ang Snowcat. Nagbago ang mukha niyang Yian, at bigla siyang sumugod kay Luoyang. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, malakas ang kanyang magic power, at isang magic light shield ang bumalot kay Luoyang. Natatakot siya na sasalakayin ng Snowcat si Luoyang. Bagamat malinaw na nabawi ni Luoyang ang kanyang nangingibabaw na kamalayan sa oras na ito, ang ice mist na lumitaw sa kanyang katawan ay naging mas makapal at mas malapot, at ito ay patuloy pa rin. Nanlamig ang buong katawan niya. Little, uncle, huwag mo akong paalisan, bilasan mo. Natural na alam ni Luoyang kung ano ang ginawa ng kamalayan ng demonyo nang ito ay tumalon. Kahit na ang kanyang kamalayan ay pinigilan ng kamalayan ng Diablo, ang dalawa ay magkasamang nangingibabaw sa kanyang katawan, at nasaksihan niya ang lahat ng nangyari sa kanyang sariling mga mata. Alam na alam ni Luoyang ang mga panganib ng Snowcat at alam niyang napakahirap itong harapin. Siya ay na-freeze, at isang napakalamig na puwersa ang lumitaw sa kanyang katawan, na nagyayelo sa kanyang katawan. Walang paraan para matuno ito, kaya ayaw niyang ipagpatuloy ng kanyang junior uncle na si Yang Yiu ang pakikipaglaban sa Snowcat para sa kanya. Ang kamalayan ng demonyo ay nagdusa sa mga kamay ng Snowcat. Naniniwala si Luoyang na hindi kayang harapin ni Yang Yian, ang junior master, ang Snowcat, dahil dinaya ng kamalayan ng demonyo ang nakakaakit ng kaluluwa na matandang ninuno at si Zexxiang ng top grade na immortal na mga bato, at ang lakas ng paglilinang nito ay tumaas ng husto. Bilang karagdagan, natunaw niya ang mga inscription na inukit ng junior master na si Yang Yian sa kanyang katawan, at pagkaraang gumaling sa mahabang panahon, ang kanyang lakas ay umabot sa halos antas ng pangunahing immortal na emperador. Ang kamalayan ng demonyo ay walang paraan upang harapin ang Snowcat. Naisip ni Luoyang na ang kanyang junior master na si Yang Yian ay hindi ang kalaban ng Snowcat. Ang pakikipaglaban sa Snowcat ay magdadala lamang sa kanya, kaya mas mabuting hayaan ang junior master na umalis ng mabilis. Para sa kanya, naapektuhan pa rin siya ng kamalayan ng demonyo, at magiging problema siya pagkatapos ng lahat. Maya-maya, sasamahan siya nito. Sa halip na gawin ito, huwag hayaang makipagsapalaran si Yang Yian, ang junior master. Nang marinig ni Yang Yian si Luoyang na nagsasalita, natural niyang naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngumisi siya at sinabing, huwag kang magsalita. Pigilan ang kamalayan ng demonyo sa iyong katawan. May paraan ang iyong tiyuhin para protektahan ka. Kumapit ka para labanan ang nagyayelong kapangyarihan. Haharapin ko ang Snowcat. Boom! Puff! Kakasabi pa lang ni Yang Yian kay Luoyang nang tamaan siya ng mabigat na martilyo sa kanyang likod at biglang samubo ng puno ng dugo. Hindi niya inaasahan na ang Snowcat ay hindi umatake kay Luoyang, ngunit nawala at itinakda ang target nito sa kanya. Ubo! Masamang hayop! Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at sa susunod na sandali ay lumitaw ang Sawtooth Bird at 100 Sawtooth Bird. Alam ni Yang Yian na hindi niya mahanap ang bakas ng Snowcat, at kailangan niyang mag-alala tungkol sa Snowcat na umaatake kay Luoyang. Sa oras na ito, kailangan niya ng tulong. Hayaang lumitaw ang Sawtooth Bird kasama ang 1,000 Sawtooth Bird. Sa oras na ito, mapoprotektahan man lang niya si Luoyang, kung hindi ay maabala siya at makakapag-concentrate sa pakikitungo sa Snowcat. Ang dugo sa kanyang katawan ay umiikot, at pinilit ni Yang Yian ang kanyang sarili na pigilan ito. Ngumuso siya at nagmura, at agad na nagkaroon ng countermeasure. Ang mga Jade Sleep ni Hua Mingyuan ay nagtala ng isang paraan upang makitungo sa mga Snowcat, na ang mga Snowcat ay natatakot sa mga pag-atake na katulad ng sound wave.
Sa kasong ito, susubukan niyang tingnan kung ang 8 Heavenly Dragon Scriptures ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga snowcat. Ang sitwasyon ay apurahan, kaya't si Yang Yian ay walang pakialam sa anumang bagay. Direkta niyang hinimok ang kanyang kaluluwa at ang kanyang estatwa ng buhay na bigkasan ng 8 Heavenly Dragon Scriptures. Nang ipasa sa kanya ng matanda ang mahiwagang kapangyarihang ito, sinabi niyang ito ay isang espesyal na soundwave magical power. Ang daan ng langit ay malinaw, ang daan ng kautusan ay nasa harapan, may espiritu na tatawagan, ang pinagmulan ng lahat ng bagay, ginagawang espiritu ang mga dragon, ang 8 direksyon at 6 na direksyon ay ang makalangit na mga dragon, ang 8 makalangit na dragon, ang mga dragon ay umuungal, ang langit at ang lupa, ang makalangit na mga dragon ay umuungal, ang 3 kaharian ay masyadong malinaw. Habang mabilis na natapos ni Yang Yian ang pagbigkas ng sekretong spell, lumiwanag ang pilak na ilaw sa kanyang katawan, at 8 makinang na pilak na ilaw ang sumugod, naging 8 silver white dragon, at 8 dragon na umuungal sa buong araw. Sa susunod na sandali, ang 8 makalangit na dragon ay nakakalat sa lahat ng direksyon, at ang dagandong ng mga dragon ay nagpagulo sa hangin sa buong mundo. Meow! Sa wakas, isang sigaw ng pusa ang narinig sa parang, isang sigaw na may sakit at takot. Tumangala si Yang Yiu nang may kagalakan, at nakitang lumitaw ang figure ng isang snowcat sa ilalim ng baluktot na hangin sa harap niya sa kaliwa. Ang snowcat ay mukhang lasing sa sandaling ito, nanginginig ang ulo at ngiyaw. Hindi inaasahan ni Yang Yiu na ang hitsura ng 8 Heavenly Dragons ay magkakaroon ng epekto sa snowcat. Tama nga ang mungkahi ni Hua Mingyuan. Ang lakas ng sound wave ng 8 dragon ay isang kaaway para sa snowcat, at agad nitong inihayag ang figure nito. Sa susunod na sandali, alam ni Yang Yiu na ito ay isang magandang pagkakataon para ibagsak ang snowcat. Inipon niya ang magic power sa kanyang kamay at biglang sumugod patungo sa snowcat. Kabanata 2166, halos mawala ang ulo. Buhay at kamatayan talisman. Sinamantala ni Yang Yiu ang pagkakataon, kinurot ang spell ng Life and Death Talisman Sutra sa kanyang kamay, at ginawaran ng spell ang snowcat. Ang halo ay kumikislap at nawala sa katawan ng snowcat. Sa sandaling ito, nakahinga siya ng maluwag. Ang snowcat ay kakaiba, at siya ay talagang walang tiwala dito nang walang anumang paraan. Ngayon lang niya makakaharap ang snowcat. May tiwala pa rin siya sa buhay at kamatayan. Talisman. Ang mahiwagang kapangyarihan na ito ay maaaring i-target ang kaluluwa, hindi bababa sa ito ay may epekto. Ang kakaiba ng snowcat ay nakasalalay sa hindi nakikitang talento na maaaring maghalo sa anumang kapaligiran, at mayroon din itong kakayahang mag-freeze. Kung hindi dahil sa 8 parts ng Heavenly Dragon Sutra, talagang walang magagawa si Yang Yiu tungkol sa invisible talent na ito. Kakaiba talaga. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng magkaparehong henerasyon at pagpigil sa lahat ng bagay, ang dragon na dagandong ng 8 parts of the Heavenly Dragon Sutra ay nagpalabas ng snowcat, at tama ang Jade Sleeps ni Hua Mingyuan. Kailangan kong sabihin na maswerte siya. Ang unang taong nakatagpo niya pagkatapos na masira ang White Mist Icicle ay si Hua Mingyuan. At kahit papaano, yumuko siya at sinamba si Hua Mingyuan dahil sa paghanga sa mga patay. Kung hindi, hindi niya talaga makukuha ang Jade Sleep. Mula sa pangyayaring ito, iniisip pa rin ni Yang Yiu na mabuting magkaroon ng mabuting puso at pagkamangha sa lahat. Sa huli, magkakaroon lamang ng mga benepisyo at walang pinsala. Kung hindi siya yumuko at sumamba kay Hua Mingyuan, malamang na hindi mahulog ang Jade sa katawan ni Hua Mingyuan, at hindi niya malalaman na ang snowcat ay may kahinaan sa takot sa mga sonic attack. Kung hindi niya alam ito, alam ni Yang Yiu na ang kanyang ngayon ay tiyak na hindi magiging kasing simple ng pagdura ng dugo. Now that he think about it, ang swerte niya talaga. Ngayon ay mabuti na. Sa wakas, isang life and death talisman ang na-injected sa katawan ng snowcat. Hanggat ang talisman ng buhay at kamatayan na ito ay umiiral sa katawan ng pusa ng nyebe, hindi siya magagapi. Ang buhay at kamatayan ng snowcat ay maaaring kontrolin niya. Ang kakanyahan ng paggamit ng anteng-anteng sa buhay at kamatayan ay ang paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa upang matrigger ang pag-awit ng spell, na mas nakatarget sa kaluluwa. Nang matagumpay niyang naipasok ang isang life and death talisman sa katawan ng snowcat, naramdaman agad ng kanyang kaluluwa ang hininga ng snowcat. Sa sandaling ito, ang 8 makalangit na dragon ay umungal at ang makalangit na mga dragon na ipinakita ng mahiwagang kapangyarihan ng 8 araw ay naglaho. Sa wakas ay tumigil sa panginginig ang katawan ng snowcat, ngunit sa susunod na sandali ay itinaas ng snowcat ang ulo nito at tumingin kay Yang Yian. Isang pusa at isang tao, 3 metro lang ang pagitan. Ang buhay at kamatayan na anteng-anteng ni Yang Yian ay itinurok sa katawan ng snowcat, at hindi siya natatakot sa snowcat. Nang makita ang kulay pilak na mga mata ng snowcat na nakatingin sa kanya, tinitigan ito niyang ng pilit. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay labis niyang pinagsisihan ito.
Ang Snowcat ay nagturo sa kanya ng isang malalim na aral. Akala niya ay magiging maayos ang lahat pagkatapos maipasok ang Life and Death Talisman sa katawan ng Snowcat, ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, iyon ay, ang likas na katangian ng Life and Death Talisman at ang tubig ng buhay na kumokontrol sa mga buhay na nilalang ay ibang-iba. Ang pagkakaiba ay ang mga demonyong magsasaka na kontrolado ng tubig ng buhay ay magpapasakop sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa bilang isang Panginoon at lingkod, tulad ng sila ay ipinanganak na kasama nito. Ito ay isang uri ng likas na kontrol. Ngunit iba ang talisman ng buhay at kamatayan. Ang buhay at kamatayan anteng-anteng ay walang likas na katangian ng pagpapasakop. Pagkatapos lamang ng nakuhang induction, ang object ng Life and Death Talisman ay makakaranas ng malakas na kapangyarihan ng Life and Death Talisman at malalaman na siya ay kinokontrol. Siyempre, kapag ito ay ginamit sa maagang yugto, ang buhay at kamatayan na anteng-anteng ay may kalamangan. Kapag ang spell ay naipit sa kamay at ang lihim na mantra ay binibigkas, maaari itong agad na makapasok sa katawan ng sinumang nabubuhay na nilalang sa loob ng isang tiyak na saklaw, hindi limitado sa lahi ng tao at lahi ng demonyo. Gayunpaman, ang tubig ng buhay ay hindi maaaring direktang ipasok sa katawan ng kabilang partido sa ilalim ng karahasan. May mga passive factor dito. May advantages at disadvantages ang dalawa. Halimbawa, ngayon, si Mr. Yang ay natalo. Kahit na ang Snowcat ay na-injected ng Life and Death Talisman sa kanyang katawan, hindi niya na-activate ang Life and Death Talisman sa katawan ng Snowcat sa unang pagkakataon. Sa halip, nang tumingin sa kanya ang mga silver na mata ng Snowcat, tumingin din siya. Never thought na may mali o may mangyayaring hindi inaasahan. Naisip na lang niya na nai-inject niya ang Life and Death Talisman sa katawan ng Snowcat, at ang buhay at kamatayan ng Snowcat ay nasa kanyang mga kamay pagkatapos nito. Ngunit nakalimutan niya at hindi na-activate ang Life and Death Talisman sa katawan ng Snowcat. O baka naman naisip niyang na walang magiging problema. Kapag may nangyari, kailangan na lang niyang pag-isipan ito para ma-activate ang Life and Death Talisman. Walang magiging problema. Ngunit nakalimutan niyang ito pala ang Fairyland, at higit pa sa magulong Fairyland ng Fairyland. Ito ay ang mapanganib na sinumpang lupain ng magulong Fairyland. Ito ay ang malalim na kuweba ng Crystal Lion, ang dakilang demonyong hari ng sinaunang lupain. Kaharap niya ang tinatawag na Frozen and Weird Snowcat. Bukod dito, alam lang niya ang tungkol sa Snowcat mula sa mga Jade Sleep na iniwan ni Hua Mingyuan. Ang tunay na labanan ay ang unang pagkakataon. Tapos, nasa panganib si Yang. Nang makilala niya ang mga mata ng Snowcat, itinuring niya pa rin ang kanyang sarili bilang isang panalo, kaya't wala siyang anumang panlaban, at hindi naisip na may anumang masama sa pagtitig sa isang pusa. Anyway, naisip niya na magiging maayos ang lahat pagkatapos pumasok ang Life and Death Talisman sa katawan ng Snowcat. Dahil dito, nagsimula ang trahedya mula sa sandaling ito. Pilak ang mga mata ng Snowcat. Sila ay pilak mula sa unang pagbukas nila, na wala. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian ang pilak na liwanag na kumikislap sa mga mata ng Snowcat. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Yian na lumabo ang kanyang paningin. Nang muli siyang tumingin, nakita niyang nawala na ang Snowcat, ngunit si Dower ay lumitaw sa kanyang harapan. Dower! Tumili. Tumili si Dower, na nagpapahayag ng labis na nasasabik na emosyon, na sinasabi sa kanya na namiss niya ito ng labis at sa wakas ay nakita siya. Sa hindi maipaliwanag, ang puso ni Yang Yian ay napuno din ng kagalakan, at iniunat niya ang kanyang mga braso upang yakapin si Dower. Si Dower sa kanyang harapan ay tumili, puno ng emosyonal na pagbabago-bago tulad ng pananibik at hinaing, at tumalon at sumugod patungo sa kanyang mga bisig. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam si Yang Yian ng kaunting pintig sa oras na ito, may mali, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang alam lang niya ay labis siyang nasasabik at masaya matapos makita si Dower, at iniunat ang kanyang mga kamay upang yakapin ng mahigpit si Dower sa kanyang mga bisig. Ang lumilipad na si Dower sa paningin ay palapit ng palapit. Ang palpitation sa kaibuturan ng kanyang puso ay palakas ng palakas. Alam ni Yang Yian na dapat siyang matuwa nang makita si Dower, hindi ang ganitong uri ng palpitation. Nakaramdam siya ng kaunting awkward at hindi komportable, ngunit hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari. Sa susunod na sandali ay sa wakas ay dumating sa kanyang harapan si Dower. Sa sandaling ito, biglang nagmumula ang init mula sa pattern ng Chenkun Pot sa kanyang kaliwang braso. Ang init na ito ay nagparamdam sa kanya ng sakit, at ang kanyang isip ay biglang naging malinaw. At nasaan ang Dower sa paningin? Tanging ang matatalas na kuko ng Snowcat ang gumugulo sa kanyang isipan. Sa isang sandali, natakot si Yang Yian sa kamatayan, at mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo pabalik, at kasabay nito ay na-activate ang Life and Death Talisman. Puche! Isang tunog na parang punit ng damit ang narinig. May matinding kirot sa dibdib, na sinundan ng sobrang lamig na pakiramdam. Meow! Malungkot na sigaw ng pusa.
Ang lumilipad na pusa ng nyebe ay nahulog sa lupa sa isang snap, na nagpaiyak sa isang kahabag-habag na pusa, at gamulong sa lupa. Nang umiiwas si Yang, hindi niya napanatili ang kanyang balanse at napaupo sa lupa. Ho, ho, siya! Humihingal ng husto. Pagtingin sa snowcat na gumugulong at sumisigaw sa lupa sa harapan niya, nabalot siya ng malamig na pawis. Bumaba ang tingin niya sa kanyang dibdib. May malalim na gasgas sa buto, at nakikita niya ang puso sa loob. At ang sugat ay nagsimulang magyelo at kumalat sa paligid. Si Yang Yiyo ay talagang natakot ngayon. Ano ba naman si Daor? Sa wakas na unawaan kung paano ito maaaring. Ang lahat ay dahil sa pilak na hitsura ng snowcat, at pagkatapos ay dinala siya sa ilusyon ng mga pilak na mata ng snowcat. Ang kahangahangang bagay ay na ito ay isang panandaliang pagtingin, at ang snowcat ay lumikha ng isang ilusyon, na ginawa itong hitsura ni Daor, na nagpawala sa kanya ng pakiramdam ng krisis. Halos, alam na ni Yang Yiyo na ang kanyang ulo ay sa bunutan ng snowcat. Kung hindi dahil sa mainit na babala ng Chen Kunpot sa kritikal na sandali, na nagpalabas sa kanya sa ilusyon, hindi ito isang bagay na humawak sa dibdib. Ito ay ang pagtatapos ng paggalaw ng kanyang ulo. Halos malaglag ang ulo niya. Kahit na ganoon, takot pa rin siya sa mga sandaling iyon. Kita niya ang pagtibok ng puso nang hawakan niya ang dibdib. Buti na lang at hindi niya sinaktan ang puso. Kung hindi, kahit na siya ay isang immortal, ang immortal na katawan na ito ay masisira. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong paraan ang snowcat. Matapos huminga ng malalim, sinimulan ni Yang Yiyo na isagawa ang pamamaraan upang pinuhin ang nagyayelong kapangyarihan sa kanyang dibdib. Kung hindi niya ito pipigilan, magiging frozen siya tulad ni Luo Yang. Gayunpaman, ang nagyayelong kapangyarihan ng snowcat ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Hindi niya inaasahan na sa pagpino niya ay hindi niya ma-refine ang nagyayelong sugat sa dibdib saglit. Maaari lamang itong kontrolin mula sa pagkalat. Napasimangot ito ni Yang Yiyo. Agad niyang tinawag ang Diyos at Demon Bird mula sa Chen Kunpot. Gusto niyang makita ng Diyos at ng Demon Bird kung gaano kalakas ang snowcat na ito. Ni hindi nito mapino ang kanyang Chen Kun creation technique. Ito ay isang napakahirap na problema. Sa lalong madaling panahon ng Diyos. At lumabas ang Demon Bird, sumigaw ito, "Wow Wiklang, you have the power of the origin of ice in your body. Huwag kang magsalita ng kalokohan, tatanungin kita kung paano ito aayusin, kung hindi, ay ma-freeze ako sa icicle." Wala sa mood si Yang Yiyo na makipagtalo sa Diyos at Demon Bird. "Haha, Wiklang, kung hindi ako nagkakamali, itong puting pusa sa harap mo ang nanakit sa iyo, tama ba?" Nakangiting tanong ng God and Demon Bird. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, tinatawag iyon na snowcat, at ito ang obra maestra ng pasang ito. Ang isang mutant na pusa, o isang prehistoric mutant, hindi mo alam kung anong uri ng swerte ang mayroon ka, maaari mong makatagpo ang lahat ng magagandang bagay, ito ay talagang hindi patas. Maasim na nagsalita ang Diyos at Demon Bird. "Miscellaneous Bird, pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, bilasan mo at humanap ng paraan para makita ang problema sa sugat ko?" Naghihintay pa rin si Luo Yang sa kabilang side, "Napakaswerte ko na hindi ako masasaktan ng ganito ng snowcat," pagmamaldita ni Yang Yiyo. "Sampay ng Magic Bird, gago ka ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang pasang ito ay dapat na nilagyan mo ng life and death spell, tama? Dahil nasa ilalim na ng iyong kontrol, kailangan mo pa bang magtanong kung paano haharapin ang yelo? Kailangang palitan ang taong nagtali ng kampana para makalas ito. Ni hindi mo naiintindihan ang prinsipyong ito. I don't know when you gown out. Don't know when your IQ. Hindi kayang mawalan ng mukha." Nang marinig ni Yang Yiyo ang sinabi ng Magic Bird, siya ay natigilan. Oo, hindi ba ang snowcat ay gumugulong sa lupa? Ang nagyayelong kapangyarihan sa sugat ay ang obra maestra ng snowcat, at natural na malulutas ito ng snowcat. Napatitig ang mga mata niyang sa snowcat na patuloy pa rin sa pagsigaw at gulong-gulong sa gilid. Hindi siya huminto pagkatapos ay activate ang life and death spell. Kailangan niyang ipaalam sa pusa ang kanyang mga pamamaraan. Kabanata 2167 Dobling Insurance. Halos patayin ng snowcat si Yang, at si Yang ay takot na takot sa snowcat. Sa oras na ito, nalaman niya mula sa bibig ng Magic Bird na kailangan ang snowcat para matuno ang nagyayelong kapangyarihan sa sugat. Lumakad pasulong si Yang Yiyan at pumunta sa gilid ng snowcat. Medyo natatakot pa rin si Yang Yiyan, at hindi siya tumigil sa pagpapahirap sa snowcat gamit ang life and death talisman. Alam niya na ang snowcat ay matalino at dapat na maunawaan ang kanyang sinabi, kaya sinabi niya, "Isumite sa akin." "Meow." Sagot niya sabay meow. Gayunpaman, iba ang meow na ito sa narinig niya noon. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang isip, ngunit isang magandang boses ang tumunog sa kanyang isipan, "Isumite." Napakahina, ngunit may panginginig.
Ang pangunahing punto ay boses pa rin ito ng babae, napakalambot. Dahil dito, natigilan si Yang Yian. Hindi ko ini-expect na babaeng pusa pa pala. Ngunit sa sandaling ito, hindi magkakamali si Yang. Hindi alintana kung ito ay lalaki o babae, siya ay napakapuyat. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil naiintindihan mo ako, madali lang. Ibuka mo ang iyong bibig at lunukan ang patak ng tubig na ito. Makakatulong ito sa iyo. Narinig ng Snowcat ang mga salita ni Yang Yian at napaiyak ang isang pusa. Puno ng pagbabantay ang kulay pilak nitong mga mata. Natawa si Yang Yian at sinabing, nasa iyo kung lulunukin mo ito o hindi. Huwag kang mag-alala, hindi ito lason. Kung gusto kitang patayin, wala kang panlaban sa sandaling ito. Ikaw ay isang piraso ng karne sa isang plato. Hindi ka magkakaroon ng sakit pagkatapos uminom ng patak ng tubig na ito. Maniwala ka man o hindi. Siyempre, ang lumitaw sa palad niyang ay hindi tubig ng engkanto, kundi tubig ng buhay. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, inilabas niya ang tubig ng buhay. Isa lang itong double insurance para sa Snowcat. Nanginginig ang Snowcat sa buong katawan. Ang sakit ng kaluluwa ng demonyo sa katawan nito ay patuloy na nawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng anteng-anteng sa buhay at kamatayan. Kung hindi tumigil si Yang, ang kapangyarihan ng life and death anteng-anteng ay patuloy na iikot sa katawan ng Snowcat hanggang sa mamatay ang Snowcat. Sa oras na ito, tinitigan niya ang Snowcat, hindi hinihimok ito, ngunit iniisip ang tungkol sa isyu ng oras. Mula noong hinabol niya ang demonyong Diyos hanggang sa pagiging frozen sa icicle, hindi pa niya nakalkula kung gaano katagal ang lumipas hanggang ngayon, at nakalimutan pa niya ang konsepto ng oras. Dati, ang tubig ng buhay, ang 5 kulog na lilang dahon, at ang watermelon thunder sa kanyang Chen-kun pot ay naubos na lahat, ngunit ngayon ay lumitaw ang tubig ng buhay sa sandaling naisip niya ito. Sinuri niya at nalaman na matured na ang 3 kayamanan sa Chen-kun pot. Nangangahulugan ito na 1 taon na ang lumipas, ngunit alam ni Yang Yian na ito ay dapat na higit sa 1 taon. Nakalimutan niya kung gaano katagal. Sa sandaling iniisip niya ang tanong na ito sa kanyang isipan, ang Snowcat ay umungal at naghatid ng isang espiritual na pagbabago, nalulunok ako. Pagkatapos ng lahat, ang Snowcat ay sumuko sa ilalim ng pagpapahirap ng buhay at kamatayan na anteng-anteng. Ngumisi si Yang, pinitik ang kanyang daliri, at isang patak ng tubig ng buhay ang pumasok sa bibig ng Snowcat. Totoo na ang tubig ng buhay ay nakatutulong sa Snowcat, ngunit hindi niya sasabihin sa Snowcat na ang tunay na epekto ng tubig ng buhay sa angkan ng demonyo ay hindi lamang upang mapabuti ang dugo ng angkan ng demonyo, ngunit upang payagan din siyang kontrolin ang buhay at kamatayan. Hanggat nilalamon ng Snowcat itong patak ng tubig ng buhay, para kay Yang, ito ay isang tunay na kontrol sa buhay at kamatayan ng Snowcat, at hinding-hindi ito makakatakas sa kanyang palad. Meow! Ang Snowcat ay biglang napaungol matapos lunukan ng tubig ng buhay. Hindi naman nagulat si Yang dito. Ito ang bautismo ng tubig ng buhay para sa dugo ng bawat demonyo pagkatapos lunukan ang kanyang tubig ng buhay. Pansamantala lang ang sakit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinatigil ang sirkulasyon ng life and death talisman sa katawan ng Snowcat. Meow! Ang masakit na dagandong ng Snowcat ay tumagal ng halos 3 minuto. Pagkatapos nito, ang katawan ng Snowcat ay sumabog sa nakasisilaw na puting liwanag, ngunit ito ay isang flash lamang. Sa susunod na sandali, sa wakas ay naibalik sa normal ang kapangyarihan, ngunit nalaman ni Yang Yian na ang mga pilak na mata ng Snowcat ay naging mas pilak at mas makapal, na mukhang mas kakaiba. Naisip ko na ito ay dapat na ang tubig ng buhay na nagpabuti ng dugo ng Snowcat. Anyway, ang tubig ng buhay ay may epekto ng pagpapabuti ng dugo ng sinumang demonyo. Malinaw, ang dugo ng Snowcat ay umunlad. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang boses ng Snowcat, binabati ng munting demonyo ang Panginoon. Patawarin mo sana ako sa pagkakasala kanina. Ang ikinagulat ni Yang Yian sa pagkakataong ito ay ang Snowcat ay nagsasalita ng wika ng tao at direktang nagsasalita, sa halip na magpadala ng tunog ng mga pagbabago sa pag-iisip. Agad namang natuwa si Yang Yian nang marinig niya ito. Ngayon alam na niya na ang Snowcat ay talagang sunod sa Niren. Ang epekto ng tubig ng buhay ay hindi na kailangan niyang sabihin, nararamdaman ito ng pas ang niebe. Higit pa rito, gumamit na siya ngayon ng dobleng insurance sa katawan ng Snowcat, at mayroon ding life and death talisman na pangunahing pinupuntirya ang kaluluwa. Okay, tanungin kita, sayo ba ang kapangyarihan ng yelo sa sugat ko? Diretso sa punto si Yang Yian. Oo, galing kay Xiao Yao. Tutulungan ni Xiao Yao ang master para matuno ito. Napakatalino din ng Snowcat. Sa sandaling ibuka ni Yang Yian ang kanyang bibig, alam na niya kung ano ang gagawin. Tumango si Yang Yian at sumang-ayon. Pagkatapos ay itinaas ng Snowcat ang kanyang mga kuko patungo kay Yang Yian, at isang puting liwanag ang kumislap.
Nakaramdam na lamang siya ng liwanag sa sugat sa kanyang dibdib, at sa sumunod na sandali ay nawala ang kapangyarihan ng yelo. Ang yelo. Naglaho ang kapangyarihang hindi niya mapino matapos iwagayway ng pas ang nyebe ang mga kuko nito. Ito ba ang sarili mong kapangyarihan? Tanong ni Yang Yian ng nakakatuwang tanong. Oo, Master, ang kapangyarihan sa katawan ng maliit na demonyo ay ang kapangyarihan ng yelo, ang kapangyarihan mula sa pinagmulan ng yelo. Sabi ng Snowcat. Ang pinagmulan ng yelo. Gumagalaw ang puso ni Yang Yiyo. Sa pag-uulat sa Master, mayroong kapangyarihan ng pinagmulan ng yelo dito. Si Xiaoyao ay orihinal na isang ordinaryong pusa sa bundok, ngunit pagkatapos makatagpo ng pinagmulan ng yelo, nagbago siya at nakuha ang talento ngayon. Si Xiaoyao ay palaging nagbabantay dito, binabantayan ang pinagmulan ng yelo. Paliwanag ni Snowcat. Okay, alam ko, dapat ka pa ring tawaging Snowcat in the future, huwag mong tawagin ang sarili mong Xiaoyao. Isa kang matandang halimaw na maraming taon nang nag-ensayo, hindi isang maliit na demonyo. Haha, sige at tanggalin muna natin ang kapangyarihan ng yelo kay Luoyang. Habang nakikipag-usap sa Snowcat, gumamit si Yang Yiyo ng isang patak ng tubig ng buhay upang ayusin ang sugat sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay kinausap ang Snowcat at naglakad patungo sa Luoyang. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Luoyang ay nagyelo. Talagang nakita ito ni Yang Yiyo matagal na ang nakalipas, ngunit hindi siya nagmamadali, dahil alam niyang hindi maaaring mamatay si Luoyang sa ngayon. Pangunahing iniisip niya kung paano ganap na sugpuin ang kamalayan ng demonyo sa katawan ni Luoyang. Ang demonyong ito ay talagang nagdudulot ng gulo para sa kanya at isang time bomb. Habang naglalakad si Yang Yiyo, tinanong niya ang Diyos at Demon Bird na nakasquat sa kanyang balikat, may paraan pa ba, Crow, para ganap na sugpuin ang kamalayan ng demonyo sa katawan ni Luoyang? O direktang alisin ito? Ngumisi ang Diyos at demonyong ibon, huwag mo nang isipin iyon. Sinabi ko sa iyo noong huling pagkakataon na si Luoyang mismo ay ang reincarnation ng isang bangkus ng kamalayan ng demonyo. Sila ay orihinal na iisa, at ngayon ang dalawa ay nakagapos sa iisang katawan. Ang pagsira sa alinman sa isa ay kasangkot sa isa. Kaya, maaari na lamang nating hintayin na sila ay magsanib. Talaga bang hahayaan natin ang Diablo na maghintay ng pagkakataon sa katawan ni Luoyang, na naghahanap ng pagkakataong sumabog anumang oras, at muling guluhin ako? Malungkot na sabi ni Yang Yiyo. Hayaan mo na ang kapalaran. Ito ay ang kamalayan ng demonyong Diyos pagkatapos ng lahat. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa palagay ko ay magkakaroon ng ilang sanhi at epekto sa hinaharap. Umiling ang mahiwagang ibon at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Ang kamalayan ng Diyos ng demonyo ay napinsala ng husto ng pas ang nyebe. Tinatayang hindi ito itatapon ng mahabang panahon. Tignan mo muna si Luoyang. Pambihira ang kapangyarihan ng yelo. Huwag kang magyelo hanggang mamatay. Matapos marinig ang sinabi ng Magic Bird, hindi na inisip ni Yang Yiyo ang kamalayan ng demonyong Diyos at mabilis na hiniling sa Snowcat na alisin ang kapangyarihan ng yelo kay Luoyang. Matapos alisin ng Snowcat ang kapangyarihan ng yelo mula kay Luoyang, binuksan ni Luoyang ang kanyang mga mata. Salamat, munting master, sa paglalaan ng oras ko, nasaksihan ni Luoyang ang paghihirap ni Yang Yiyo na labanan ang kamalayan ng Diyos ng demonyo at ang Snowcat para sa kanya sa lahat ng paraan. Ngayon ay talagang nagpapasalamat siya sa munting master na ito. Dapat, kung sino ang gumawa sa iyo ng aking pamangkin, kapag nakita ko ang iyong Panginoon sa hinaharap, hayaan siyang bumawi sa akin ng mabuti, haha, nakangiting pabirong si Yang Yiyo. Guru. Mahinang sabi ni Luoyang, na may kaunting lamang sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, maaaring ituring si Luoyang bilang isang blessing in disguise. Bagamat muntik na niyang makuha ang kapangyarihan mula sa kamalayan ng demonyo, nilinlang ng kamalayan ng demonyo ang soul-catching ancestor at Zhujiang sa pagkuha ng pinakamataas na grado na immortal na mga bato at pagpino, pagsipsip at paglusaw sa inscription ng Kunpang. Sa halip, sa ilalim ng patnubay ng kamalayan ng demonyo, ang kanyang paglilinang ay umabot sa rurok ng dakilang kasakdalan ng walang kamatayang hari. Ang problema ni Luoyang ay nalutas, at si Zumao ay nasakop din niyang. Sumunod, itinuon niyang ang kanyang tingin sa icicle na nagpapalabas pa rin ng puting ambon, o sa halip, ang kanyang mga mata ay nasa lotus sa loob ng icicle. Ngumiti siya at tinanong si Zumao, alam mo ba kung anong uri ng natural na kayamanan ang lotus sa icicle? Sa wakas ay nagkaroon siyang ng oras upang itakda ang kanyang paningin sa icicle lotus na may makapal na ambon. Ang layunin ng pagpunta dito ay para sa mga likas na kayamanan, at halatang nadama niya na ito ay isang tunay na kayamanan. Kabanata 2168, Pag-espiya ng Divine Sense sa Demon God. Ang pag-uulat sa Master, iyon ay ang Ice Lotus, isang espiritual na bagay ng langit at lupa na lumalaki sa kakaibang kapaligiran dito. Ito ay mas mataas kaysa sa kristal na nakuha mo noon. Ang Ice Lotus ay naglalaman ng hindi lamang purong enerhiya,
kundi pati na rin ang ebolusyon ng mga batas ng langit. Ang kayamanan na ito ay maaaring patalasin ang iyong isip at pagbutihin ang iyong magic power. Ito ay tumatagal ng 100,000 taon upang mapawi ang naturang halaman. 30,000 taon ko nang binantayan itong Ice Lotus. Ngayon ay malapit na itong mag-mature. Hindi ko inaasahan na ito ay tumalon at gusto. Tumingin si Snowcat kay Luoyang habang nagsasalita ito. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo. Tama ang hula niya na nag-away noon ang Snowcat at ang Demon God Consciousness dahil gusto ng Demon God Consciousness na kunin ang Ice Lotus. Natural na hindi hahayaan ng Snowcat na agawin ito ng kamalayan ng Demon God. Kakaiba kung hindi sila nag-away. Gayunpaman, nang marinig ni Yang Yiyo ang Snowcat na nagsasalita tungkol sa paggamit ng Ice Lotus, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. 10 taon. Sa pagkakataong ito ay talagang nakatagpo ako ng isang kayamanan. Ngayon, ang Ice Lotus na ito ay may apelyido na Yang. Hahaha. Natawa si Yang sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi niya sa Snowcat, kailangan ko itong Ice Lotus, maaari mo bang ibigay ito sa akin? Ang mga pilak na mata ng Snowcat ay kumislap saglit, maglakas loob na tumanggi. You are so shameless, you are so bad. Hindi natuwa ang Magic Bird at sinabi agad. Ang buhay at pagkamatay ng Snowcat ay kontrolado ng batang ito, at tinanong niya ang Snowcat na nakangiti, ano kaya ang mararamdaman ng Snowcat? Ang Ice Lotus ay natural na kay Master, kukunin ko para kay Master, ang naiinip na sabi ni Snowcat. Ngumiti si Yang, mahirap na trabaho. Ang Snowcat ay nagbabantay sa Ice Lotus sa loob ng 100,000 taon, at ngayong hinog na ito, si Yang ang mura, at siya ay labis na nalulumbay. Hindi gaanong pinansin ni Yang ang Snowcat. Palagi siyang naghihirap dahil sa paghawak at pagtama ng Snowcat noon, at hindi na masyadong humingi ng Ice Lotus ngayon. Siyempre, ito ang naisip ni Yang sa kanyang puso, sobrang dominante. But then again, the Snowcat is his spiritual pet ngayon, kaya natural lahat ay kanya, tama lang. Ibinuko ng Snowcat ang mga paa nito at lumakad sa paraang parang pusa, dahan-daang gumagalaw patungo sa Ice Lotus, dahan-daang umuugoy sa bawat hakbang, napakaganda. Nang makarating ito sa harap ng icicle na may makapal na fog, tumigil ang Snowcat. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na magtanong, paano ito aalisin? Kailangan mo ba ng tulong ko? Kaya kung basagin ang icicle. Umiling ang Snowcat at sinabing, Guro, maliit na problema para sa akin ang pagbasag ng yelo, ngunit kailangan mong maghintay. Ang Ice Lotus ay hindi pa ganap na hinog. Kung pinipili mo ito ng masyadong maaga, ang epekto ay mababawasan ng malaki. Sandali. Kailan ito mag-mature? Tanong ulit ni Yang Yiyo. Ang puting ambon ng mga paa ng Snowcat ay nawala, at ang Ice Lotus sa icicle ay lumitaw sa paningin. Pagkatapos ay sinabi niya, Panginoon, tingnan mo, ang Ice Lotus ay hindi pa ganap na namumulaklak. Kapag ito ay lumago na, ang 36 na talulot ay ganap na mamumulaklak, at ang kristal na kulay ay magiging isang walang kamali-mali na puting kulay, hindi transparent. Saka lamang ito mapupulot. Tiningnan ito ni Yang Yiyo at Luoyang at totoo nga. Ang Ice Lotus sa icicle ay mukhang kakabukas pa lang, at talagang hindi pa ito ganap na namumulaklak. Kaya kailangan nating maghintay. Gaano katagal? Tanong ni Yang Yiyo sa Snowcat. Guro, mahirap sabihin. Natural lang para sa isang espiritual na nilalang na mag-mature, ngunit ito ay dapat na sa lalong madaling panahon. Maaaring tumagal ng ilang araw, ilang buwan, o kahit na mga dekada. Sumagot ang Snowcat. Naisip ito ni Yang Yiyo at totoo nga. Kung tutuusin, tumatagal lamang ng 100,000 taon para lumitaw ang isang espiritual na nilalang. Hindi tayo maiinip. Dapat tayong maghintay. Ang gayong kayamanan ay nagkakahalaga ng paghihintay. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Yang Yiyo at nagsabi, kung gayon, maghintay tayo. At sinabi kay Luoyang, magsasanay tayo at maghihintay. Dapat mo ring alagaan ang iyong sarili. Huwag mong hayaang tumalon muli ang demonyong Diyos. Huwag kang mag-alala, Junior Master, hindi niya ako maaapektuhan sa ngayon. Medyo may pait na sabi ni Luoyang. Snowcat, responsibilidad mong protektahan ang batas at bantayan ang Ice Lotus. Kung matured na ang Ice Lotus, gisingin mo ako. Sinabi ni Yang Yiyo sa Snowcat. Oo, tumanggo ang Snowcat. Iniisip din ni Yang Yiyo na kakapasok lang niya sa kaharian ng unang yugto ng Immortal King. Ngayon ay hinihintay niya ang oras kung kailan nag-mature ang Ice Lotus. Siya ay nag-practice at nagpatatag sa kanyang cultivation realm. Nais din niyang maunawaan ang mga mahiwagang kapangyarihan na maaari niyang gawin sa susunod, at iba pa. Marami pa ring problemang dapat ayusin sa kanyang landas sa paglilinang. Naka-cross-legged si Yang Yiyan at pumasok sa estado ng cultivation. Nakalimutan niya ang problema sa oras. Sa pagkakataong ito ay nag-practice at pinatatag niya ang kaharian ng immortal na hari.
Nalaman din niya na ang Dao Yuan ng Chen Kun ay naging mas malaki. Sa hinaharap, kung gusto niyang pumasok sa kaharian ng gitnang yugto ng Immortal King mula sa unang yugto ng Immortal King, magiging mas mahirap ito. Ito ay hindi ang pangunawa ng estado ng pag-iisip. Ang enerhiya ng walang kamatayang Yuan lamang ay napakalaki. Hindi alam kung gaano karaming walang kamatayang kapangyarihan ng Yuan ang kailangan para suportahan ang pagpapabuti ng isang maliit na kaharian. Gayunpaman, ang Dao Yuan ng Chen Kun ay naging 12-dosenang beses na mas malaki, at ang nakaimbak na mana ay magiging mas solid. Ang Yuan Shen ay mas condensed din kaysa dati. Dahil ang Yuan Shen at ang natal na estatwa ay pinagsama sa isa, hindi lamang ang walang kamatayang kamalayan ay umunlad sa banal na kamalayan, ngunit mas madalas, lalo na pagkatapos na maabot ng kultibasyon ng antas ng immortal na hari sa pagkakataong ito, naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang Yuan Shen ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Mas madaling makapasok sa ethereal na estado sa panahon ng paglilinang. Ang ethereal na estado ay talagang isang malalim na antas ng paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa estadong ito mas mauunawaan ng isa ang mundo, na lubhang nakakatulong para sa pagpapabuti ng kaharian. Matapos lumitaw ang walang kamatayang Diyos sa primordial na espiritu, ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang kaluluwa. Para sa kabuuan, ang primordial na espiritu ay ang kaluluwa ng laman. Ito ay isang qualitative leap. Dahil sa kapangyarihan ng Yuan Shen, palaging nararamdaman niyang Yian na ang kanyang kamalayan ay may kapangyarihan na ngayong umatake. Kahit na ito ay isang maliit na pagbabago, ito ay talagang isang kakayahan na lampas sa imahinasyon. Ang kamalayan ay isang hindi nakikita at hindi nasasalat na kapangyarihan, ngunit ito ay totoo sa katawan. Upang maging tumpak, ito ay ang kapangyarihan ng Yuan Shen. Bilang karagdagan sa pagtingin sa loob at pagsuri sa mga pagbabago sa kapaligiran, at paggamit nito bilang isang mata, ang kamalayan ni Yang Yian ay may malaking pag-atake. Ito ay lubhang nakakatakot. Sinasalakay nito ang kalaban ng tahimik at malayo. Bilang ang sabi ng matandang kasabihan, ang pagpatay sa mga tao na libu-libong milya ang layo ay ganito. Ang pagpatay ng mga tao mula sa malayo, hindi nakikita ng kalaban ang kalaban. Ang kapangyarihan ng kanyang kamalayan ay ganito. Siyempre, ito ay umiiral lamang sa imahinasyon ngayon. Gaano kalayo ang may lalabas ng kanyang kamalayan at gaano kalaki ang pinsalang may dudulot nito sa kalaban. Ito ay kailangang subukan upang malaman. Sa maliit na mundong ito, si Yang Yian ay talagang walang paraan upang subukan kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kamalayan. Anyway, isang bagay ang tiyak, kapag ginamit niya ang kanyang kamalayan upang suriin ang mga magsasaka sa ibaba ng kaharian ng immortal na hari, walang makakahanap ng pagkakaroon ng kanyang kamalayan. Kung ito ay papalitan ng dating kapangyarihan ng walang kamatayang kamalayan, hindi ito magagawa. Laging natutuklasan ni Yang Yian ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na kamalayan, lalo na pagkatapos na makapasok ang immortal sa kaharian ng immortal na hari, ito ay naging mas matatag at makapangyarihan muli. Nadama niya na ang pagpapatakbo ng espiritual na kamalayan ay isang kayamanan. Ito ay makakapagbigay ng mas malaking kapangyarihan sa hinaharap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa oras na ito, si Yang Yian ay nakaupo pa rin doon nang hindi gumagalaw, nakapikit ang kanyang mga mata sa paglilinang, ngunit inilabas niya ang lupain ng espiritual na kamalayan. Nais niyang subukan ang mga pagbabago sa kasalukuyang espiritual na kamalayan. Una, ang espiritual na kamalayan ay nahulog kay Luo Yang. Nakita niya si Luo Yang, tulad ng mga infrared ray, lahat ng tungkol kay Luo Yang ay pumasok sa kanyang isipan. Sa isang matapang na ideya, nakita ni Yang Yian na ang espiritual na kamalayan ay sinusuri si Luo Yang, at si Luo Yang ay walang reaksyon. Siya ay naghanda na hayaan ang espiritual na kamalayan na dumiretso sa dagat ng kamalayan ni Luo Yang upang makita ang kamalayan ng demonyo. Anyway, ang espiritual na kamalayan ay mas mataas kaysa sa immortal na kamalayan, hindi ito natagpuan ni Luo Yang, at mahirap hanapin ito. Maaari niyang gawing linya ang espiritual na kamalayan at dumiretso sa dagat ng kamalayan. Sa susunod na sandali, nang walang anumang mga hadlang, ang kanyang espiritual na kamalayan ay madaling pumasok sa dagat ng kamalayan ni Luo Yang, na isang uri lamang ng pagdurog na transcendence. Walang nahanap si Luo Yang. Sa dagat ng kamalayan ng Luo Yang, natagpuan ni Yang Yian ang sariling kaluluwa ni Luo Yang, at iniskan pa rin ito, nang walang anumang pagbabago. Sa kaunting tuwang-tuwa, naghanda si Yang Yian na harapin ang kamalayan ng demonyo. Kung ang kamalayan ng demonyo ay hindi mahanap ang kanyang kamalayan, siya ay talagang kahanga-hanga. Siya nga pala, ang pagtulong kay Luo Yang na ganap na patayin ang kamalayan ng demonyo, at hayaan si Luo Yang na mangibabaw at lamunin ang kamalayan ng demonyo ay ang pinakamagandang wakas. Ang dagat ng kamalayan ng isang magsasaka ay ang espiritual na mundo, na napakalawak, ngunit para sa sarili, ito ay isang bagay lamang ng pag-iisip. Hinahanap ni Yang Yian ang kamalayan ng demonyo, at talagang mahirap hanapin ito sa malawak na dagat ng kamalayan ni Luo Yang.
Gayunpaman, siya ay isang makapangyarihang kamalayan, mas mataas kaysa sa mundo ng engkanto. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ito mahanap ni Luoyang, at mahihirapan ang kamalayan ng demonyo na mahanap na nilusob niya ang dagat ng kamalayan ni Luoyang, kaya nagsimula siyang maghanap sa kamalayan ng demonyo ng walang prinsipyo. Sa susunod na sandali, sinulyapan ni Yang Yian ang malabo na kaguluhan at umalis, ngunit hindi niya inaasahan ang isang nakakagulat at galit na kulog na tutunog, sino? Sino ang nang-ahas na sumilip sa Diyos na ito? Nagulat si Yang Yian. Nakita niya ang kamalayan ng demonyo, ngunit natuklasan din ng kamalayan ng demonyo. Kabanata 2169 na naghihintay na mature ang Ice Lotus. Hindi ko inaasahan na ang Devil God's consciousness ay mahahanap siya ng ganoon kabilis. Ginamit lang niya ang kanyang kamalayan sa pag-scan at natuklasan ang matandang demonyo noong una. Ngunit naisip ito ni Yang Yian at hindi ito mahirap intindihin. Ang kamalayan ng Diablo na Diyos ay isang nilalang na mas mataas kaysa sa antas ng immortal. Mayroon din itong kamalayan. Pero sa totoo lang, hindi talaga puro consciousness ang consciousness niya. Dahil nasa antas pa rin siya ng immortal sa immortal na mundo, ngunit ang kamalayan ng Devil God ay isang demonyong Diyos na nalampasan ang antas ng immortal, kaya makatwirang matuklasan. Ang kamalayan ng Devil God mismo ay may kamalayan, at ito ay tunay na kamalayan. Kahit na ang kanyang kasalukuyang estado ay ang estado ng kaluluwa ng demonyo, hindi ito nakakaapekto sa kanyang kakanyahan bilang isang Diyos ng demonyo. Ito ay talagang medyo mahirap. Ngunit pagkatapos ay naisip ni Yang Yian na ito ay wala. Anyway, sinusuri niya ng may kamalayan, at ang Diyos ng demonyo ay nasa estado din ng kaluluwa ng demonyo. Ano kayang gagawin niya? Kung gusto mong saktan ang kanyang kamalayan, maaari kang umatras ng may pag-iisip. At saka, baka masaktan niya ang demonyong Diyos. Dahil siya ay isang kamalayan, hindi siya natatakot sa kabilang partido sa estado ng kaluluwa ng demonyo. Natural, hindi siya maghihirap. Sa pag-iisip nito, may clue si Yang Yian sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang kamalayan. Natagpuan niya na ang kamalayan ng Diablo na Diyos ay lumabas ng mag-isa. Kamukha ito ni Luoyang, ngunit ang kamalayan ng Devil God ay nakasuot ng itim na damit at puno ng masamang espiritu, na halatang kabaligtaran ni Luoyang. Ngunit alam ni Yang Yian na siya ang kaluluwa ng kamalayan ng Devil God. Hindi natakot si Yang Yian sa mga nagsusuot ng sapatos dahil siya ay nakayapak. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang banal na bato ay lumambot at nagkaroon ng hugis, na naging kanyang sariling anyo. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan ang dalawa. Ang demonyong Diyos ay halatang natigilan, at pagkatapos ay sinabi niya sa isang nawawalang boses, "Ikaw. Paano ka magkakaroon ng banal na kamalayan?" Tumawa si Yang Yian at sinabing, "Ang aking munting Panginoon ay maraming pandaraya na hindi mo alam, isang ulo ng demonyo. Hindi, isinasabuhay mo ang daan ng Diyos. Paano ito posible? Ang mana ng daan ng Diyos ay matagal nang naputol. Paano mo isasagawa ang paraan ng Diyos? Ngunit paano ka magkakaroon ng banal na kamalayan kung hindi mo isinasabuhay ang Diyos? Hindi, ang iyong banal na kamalayan ay hindi dalisay, ito ay isang ulo na mas mataas kaysa sa walang kamatayang kamalayan, ngunit hindi ito ang tunay na kamalayan ng Diyos." Ang demonyong Diyos ay medyo incoherent sa oras na ito, ngunit si Yang Yian ay natakot nang marinig niya ito, dahil lahat ng sinabi ng ulo ng demonyong ito ay tama. Siya ay lihim na nagulat sa kanyang puso, ito ay karapat-dapat na maging isang ulo ng demonyo. Sa pagtingin lamang sa kanyang banal na kamalayan, nakikita ko ang napakaraming problema. Mula nang dumating sa Fairyland, ang ulo ng demonyong ito ang unang nakakita na siya ay nagsasanay sa paraan ng Diyos. At natagpuan ni Yang Yian ang isang napakakagiliw-giliw na sitwasyon. Ibig sabihin, takot talaga itong ulo ng demonyo. Nang magsalita siya tungkol sa daan ng Diyos, kitang-kita na nanginginig ang kanyang kaluluwang demonyo. Na may determinadong puso, tumawa si Yang Yiu at sinabi sa demonyo, "Oo, nagsasanay ako ng Shinto. Sa totoo lang, ako ay isang inapo ng Shinto, at hindi ako isang ordinaryong Shinto. Dahil nakita mo, ang demonyo, na nagsasanay ako ng Shinto, dapat mong maunawaan na mayroon akong paraan upang mamatay ka. Nakatali ka na ngayon sa iyong sariling Luoyang, na hindi ko na kaya, ngunit hindi ko na kayang pilitin ang iyong sariling Luoyang. Hayaan kang mabuhay ng ilang sandali, kung hindi, kahit na magbayad ka ng ilang halaga, papatayin kita." Anyway, kung walang nakakaalam, magagawa niyang ang lahat ng gusto niyang bluff ang mga tao. Ang pangunahing bagay ay nakikita niya na ang demonyo ay medyo natatakot. Habang nagsasalita si Yang Yiu, halatang nasa masamang kalagayan ang demonyo. Malinaw na nakikita ni Yang Yiu na ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Matagal na hindi umimik ang demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Yang Yiu at minisyon, "Huwag mo akong takutin, bata. Kung talagang mayroon kang ganoong kakayahan, matagal mo nang ginawa ito. Isa ka lang inapo ng Shinto.
Hindi ka tunay na Diyos. Sa huling pagsusuri, ikaw ay katulad ko, ang inapo ng asong gala na nakaligtas sa sakuna. Ako ay. Talagang wala kang kakayahang pumatay ngayong sinaktan mo ako. Kung hindi, namatay ka na sana ng 10,000 beses. Hehe, nagdududa ka ba sa sinabi ko? Bakit hindi mo subukan at tingnan kung kaya kitang patayin? Walang pag-aalinlangan na pinutol ni Yang Yiyo ang demonyo. At itinaas niya ang kapangyarihan ng kanyang kamalayan sa pinakamataas. Bagamat siya ay nasa estado ng espiritual na kamalayan, ang kanyang kamalayan ay naging mas malakas pagkatapos na makalusot sa immortal na hari. Sa this moment, talagang malakas ang aura. Natigilan ang demonyo at tinitigan si Yang Yiyo, ngunit wala siyang sinabi pagkatapos ng lahat. Naglakas loob ba siyang sumugal? Siyempre hindi siya nang ahas. Walang nakakaalam kung ano ang mas magaling sa Shinto kaysa sa kanya. Nakita ni Yang Yiyan na hindi kumikibo ang demonyong Diyos, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Talagang natakot siya sa kanya. Ngunit hindi siya ganap na nagyayabang, ngunit alam niya na ang kanyang espiritual na kamalayan ay talagang nakakasakit. Makikita na ang Diyos ng demonyo ay natatakot sa kanya, ngunit dahil dito, nagpa siya si Yang Yiyan na subukan ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na kamalayan. Kung hindi ito gumana, ituring lamang ito bilang isang pagsubok ng kapangyarihan ng espiritual na kamalayan. Kung ang espiritual na kamalayan ay maaaring umatake sa demonyong Diyos, ito ay mas mabuti. Ang pagbibigay sa Diyos ng demonyo ng isang paraan ng kamalayan ay maaari ring panatilihing ligtas siya para sa isang sandali, hindi bababa sa hindi niya magagawang samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng gulo sa hinaharap. Tungkol naman sa ang problema ni Luoyang, pagkatapos makaalis sa isinumpang lupain sa pagkakataong ito, dadalhin niya siya sa ninth heaven. Sa panahong iyon, dapat may paraan ang matanda. Pero ngayon, mas mabuting matalo sa laban kaysa matalo sa laban. Kailangan niyang takutin siya ng kaunti, hindi banggitin na hindi lang siya natatakot, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay nasa isang nakakasakit na estado sa sandaling ito. Hindi ko lang alam kung ang aking espiritual na kamalayan ay kapaki-pakinabang sa ulo ng demonyo. Subukan ito. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Yang Yiyan ay gumalaw at nagkalat ang katawan ng espiritual na kamalayan. Ang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan ay naging isang tuwid na linya at sumugod patungo sa Diyos ng demonyo. Ang demonyong Diyos sa kabilang panig ay halatang hindi inaasahan na biglang aatake si Yang Yiyo. Biglang nagbago ang mukha niya at galit na sinabi niya, "You dare, young man." Haha, tumawa si Yang Yiyo sa kanyang puso. Manggahas o hindi. Siya. Umatake na, ano kayang gagawin niya? At nang makita ang galit ng demonyong Diyos, mas kumpiyansa siya, mas ipinakita nito na ang Diyos ng demonyo ay natatakot sa pag-atake ng kanyang espiritual na kamalayan. Kahit na ang kanyang espiritual na kamalayan ay hindi itinuturing na isang tunay na purong espiritual na kamalayan sa bibig ng demonyong Diyos, ito ay mas malakas pa rin kaysa sa walang kamatayang kamalayan. At sa huling pagsusuri, ang kamalayan ng Diyos ng demonyo ay nasa estado ng kaluluwa ng demonyo, at ang pangunahing punto ay ang natitirang kaluluwa. Ang pangunahing kaluluwa ng demonyo ay nahahati sa Luoyang para sa muling pagtatayo, at ang kanyang natitirang kaluluwa ng demonyo ay sunod-sunod na nasugatan. Ito ay parang demonyong kaluluwa, nakakatakot, ngunit sa katunayan ito ay isang tigre ng papel. Alam ito ng demonyong Diyos sa kanyang puso, at hindi madaling harapin ang espiritual na kamalayan ni Yang Yiyo. Ngunit huli na ang lahat, at hindi niya ito naiwasan. Ito ang espiritual na kamalayan ng isang magsasaka, hindi ang walang kamatayang kamalayan ng isang magsasaka. Sa pagmamadali, ang makaakyat lang ang demonyong Diyos. Boom! Isang mapurol na tunog ang narinig, at ang demonyo ay lumipad pabalik at sumigaw. Dumaing din si Yang Yiyo, at ang kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan ay nanginginig ng marahas. Sa pagkakataong ito si Yang Yiyo mismo ay nakaramdam din ng maraming backlash, ngunit alam din niya na ang kamalayan ng demonyo ay mas malala kaysa sa kanya. Damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ngunit walang pakialam si Yang Yiyo, ngunit puno ng kagalakan. Dahil napatunayan niyang maaari ngang umatake ang kanyang kamalayan, at maganda ang epekto, mabisa ito laban sa demonyo, at ang pag-atake sa walang kamatayang kamalayan sa hinaharap ay magiging mas malakas lamang. Kaya tuwang-tuwa si Yang. Ang kamalayan ng demonyo ay inatake ng kanyang kamalayan at lumipad pa atros, pumulupot sa isang sulok ng dagat ng kamalayan. Sa oras na ito, ang kamalayan ni Yang Yiyo ay muling namuo sa anyo ng tao, ngunit hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa kamalayan ng demonyo. Nang dadaan na si Yang Yiyo, sa wakas ay nagsalita ang Diablo, "Hindi, huwag kang lalapit. Ipinangako ko sa iyo na hindi na ako magpapaapekto kay Luoyang. Sa hinaharap, sino ang magiging master at sino ang magiging tagasunod, at sino ang lalamunin kung sino sa pagitan namin ni Luoyang, nasa Diyos na. Haha, hindi ako naniniwala sa iyo." Ngumisi si Yang Yiyo, ngunit huminto pa rin, dahil alam niyang hindi maaaring itulak ng napakalakas ang Diablo,
Kung hindi, gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang isang nasulok na aso ay lulendag sa pader, at maaaring hilahin niya si Luoyang pababa upang mamatay ng magkasama. Ako ay isang dakilang Diyos ng demonyo. Hindi ako magsisinungaling sa iyo sa puntong ito. At huwag kalimutan, sa isang kahulugan, ako ay si Luoyang at si Luoyang ay ako. Huwag kang mag-alala, pinabayaan ko na ito. Kahit na lamunin ko man si Luoyang o si Luoyang ay lamunin ako pa rin ang aking sarili. Walang saysay kung hindi kita ipaglaban ngayon. Ako, dapat matagal nang namatay. Ang sitwasyon ngayon ay bunga din ng kabaitan ng langit sa akin. Kung gusto mong gumawa ng isang hakbang muli, pagkatapos ay dumating. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ako ang pangunahing katawan. Kapag nawala ako, mapapahamak din si Luoyang. Nakakonekta na ako sa kaluluwa ni Luoyang, at sama-sama tayong uunlad at maghihirap. Maniwala ka man o hindi. Ang tono ng demonyong Diyos sa sandaling ito ay talagang napakalambot sa pandinig niyang, at alam niyang totoo ang sinabi ng kamalayan ng Diyos ng demonyo. Pagkatapos ng isang paghinto, kinailangan niyang umatras at sinabing, minsan lang akong maniniwala sa iyo. Tandaan mong huwag ka ng gulo, kung hindi, hindi kita papatayin o pahihirapan. Humph. Pagkatapos ng pagbabanta, ang kamalayan ni Yang Yiyo ay umatras mula sa dagat ng kamalayan ni Luoyang. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang papel ng kanyang espiritual na kamalayan, at mayroon siyang direksyon para sa hinaharap. May extra trump card din siya. Ang Ice Power Lotus sa labas ay hindi pa mature, kaya inalis na lamang ni Yang Yiyo ang kanyang isip at inintindi ang ika-6 na galaw ng 12 Supreme Magic Powers na itinuro ng matanda. Ang unang 5 galaw ay halos hindi sapat bago siya nakalusot sa Immortal King. Ngayong nakamit na niya ang immortal na hari, natural na kulang siya sa kapangyarihan, o hindi na nito kayang suportahan ang kanyang lakas ng cultivation. Kaya't oras na para pag-aralan at unawain ang 7 dakilang kapangyarihan ng mahiwagang itinuro ng matandang lalaki. Tungkol naman sa labas, si Luoyang sa tabi niya ay tumingin kay Yang Yiyo, ang junior uncle. Sa dagat ng kanyang kamalayan, maaaring pumasok ang junior uncle ng tahimik. Noong una, hindi niya ito naramdaman, ngunit nang lumitaw ang kamalayan ng Diyos ng demonyo, nalaman niyang nasa dagat ng kanyang kamalayan ang junior uncle. Tahimik siyang pumasok sa dagat ng kanyang kamalayan, at siya mismo ay walang malay. Nakakaloka talaga. Ang mas nakakagulat ay nakita at narinig ni Luoyang ang pag-uusap at away ng junior uncle at ng demonyong Diyos. Napagtanto ni Luoyang na ang kanyang junior master ay talagang inapo ng Shinto. Narinig na ni Luoyang ang tungkol kay Shinto noon. Dahil dito, labis siyang nabigla at tila nagkaroon ng bagong pagkaunawa sa kanyang junior master. Siya ay, iniisip sa kanyang puso, siya ba ay ang kanyang junior master? Hindi naalala ni Luoyang na sinabi ng kanyang amo na si Xingqianzi na ang kanilang lahi ay nagsasanay ng Shinto. Ang Shinto ay isang antas na lampas sa mga immortal sa alamat, at ito ang tunay na daan ng langit sa 3 kaharian. Kabanata 2170, Budismo at Taoismo. Natural na hindi alam ni Yang Yiyan na na-refresh niya ang 3 pananaw ni Luoyang. Sa oras na ito, siya ay talagang pumapasok sa pag-unawa sa ika-6 na mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supreme Magical Powers. Ipinasa ng matanda ang 12 kataas-taasang kapangyarihan sa kanya ng sabay-sabay, at nagsanay lamang siya hanggang sa ika-5 kapangyarihan ng mahika. Tungkol naman sa huli, hindi niya naintindihan ng maayos ang mga ito sa paglipas ng mga taon. Kadalasan, wala siyang oras. Siyempre, may isa pang punto. Kung mas mataas ang antas ng mahiwagang kapangyarihan, mas mahirap itong intindihin. Ito. Hindi naman sa hindi niya nakita ang mga huling mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi niya talaga maintindihan ang mga ito. Ito ay may kaugnayan sa larangan ng paglilinang. Kung ang larangan ng paglilinang ay hindi makasabay, parang pagbabasa ng makalangit na aklat. Ngunit ngayon, nang makita niya ang ika-6 na mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo, nagkaroon siya ng bagong pakiramdam, at sa pagkakataong ito ay talagang mauunawaan niya ito. Ito ay talagang may kaugnayan sa larangan ng paglilinang. Kapag umabot na ang larangan ng paglilinang, natural mo itong mauunawaan. Ang ika-6 na mahiwagang kapangyarihan ay tinatawag na tubig at ang apoy ay hindi. Maging magkatugma, sa literal, ito ay isang barge, at ang tubig at apoy ay natural na hindi magkatugma. Ngunit ang ika-6 na kapangyarihang ito ay pinagsasama ang tubig at apoy. Ang dalawang tila imposibleng puwersa ay pinagsama sa isang mahiwagang kapangyarihan. Si Yang Yiyan ay patuloy na naiintindihan ito, mula sa kahangalan sa simula hanggang sa posibilidad, at pagkatapos ay sa kumpletong pag-unawa sa dulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang subukang tukuyin ang ika-6 na mahiwagang kapangyarihan sa kanyang isipan. Una sa lahat, dapat itong gumana sa teorya bago ito may sigawa.
Ang mahiwagang kapangyarihan ng tubig at apoy ay hindi maaaring magkatugma ay may isang kinakailangan na ang kapangyarihan sa katawan ay dapat magkaroon ng parehong tubig at apoy. Hindi ito mahirap para kay Yang Yian. Siya ay may water source bead sa bulwagan, na maaaring magamit ng tama. Ang kapangyarihan ng tubig ay hindi isang problema. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng apoy ay hindi gaanong problema. Nasa kanya ang Qinglian Immortal Fire. Ang kahirapan ay kung paano pagsasama-samahin ang dalawang puwersa upang bumuo ng isa, at pagkatapos ay may seguo ang mahiwagang kapangyarihan. Ang kombinasyon ng tubig at apoy ay ang premise. Gayunpaman, alam ng lahat na ang dalawang puwersang ito ay hindi magkatugma. Paano sila pagsasamahin sa isa? Ngunit ang ika-6 na galaw ng 12 Supreme Magical Powers ay kayang gawin ito, at ito ang kapangyarihan ng lihim na pamamaraan. Ang pagkakaroon ng lihim na pamamaraan at iba pa ay upang ayusin ang tila imposibleng kapangyarihan ng langit at lupa at tipunin ang mga ito, upang makabuo ng isang sistematikong sistema at magsagawa ng isang makapangyarihang kapangyarihan. Kung mas makapangyarihan ang mga lihim at pamamaraan, mas magiging malakas ang kapangyarihan ng lahat ng bagay na maaaring matipon ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit may mga lihim at pamamaraan para sa mga mahiwagang kapangyarihan, at ang lakas at kahinaan ng paglilinang ng mga pamamaraan. Ang mga pamamaraan na ginagawa ng mga magsasaka ay natural na hindi maihahambing sa mga ginagawa ng mga immortal. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahina. Ipinapakita rin ito na talagang kahanga-hanga ang paraan ng paglalayag ng matanda. Habang mas naiintindihan niya ang 12 kataas-taasang kapangyarihan ng matanda, mas nararamdaman ni Yang Yiyo. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan, at si Yang Yiyo ay lubusang nahuhulog sa pangunawa ng mga mahiwagang kapangyarihan. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Sa labas, tinitigan ng Snow Cat ang Ice Lotus at biglang ngiyaw. Guro, mature na ang Ice Lotus. Tinawag ng Snow Cat si Yang Yiyo at hiniling na magising siya mula sa estado ng paglilinang. Binuksan din ni Luoyang ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Narinig ni Yang Yiyo ang sigaw ng Snow Cat at nagising siya mula sa estado ng pag-unawa. Tumingin siya sa Ice Lotus sa unang tingin. Oo naman, ang Ice Lotus ay namumukadkad ng husto sa sandaling ito, na naglalabas ng parang gatas na puting halo, at ang kulay ay nagbago mula sa malinaw na kristal hanggang sa gatas na puti. Siya agad na tumayo at lumakad papunta sa haligi ng yelo, tinanong ang Snow Cat, paano ko ito kukunin? Ang Snow Cat ay nagsalita sa wika ng tao, Guro, darating ako mamaya, maghintay ng kaunti pa. Hinog na diba? Ano pang hinihintay mo? Naguguluhan si Yang Yiyo. Hintayin ang Ice Lotus na magpakita ng kakaibang phenomena, at ang mga espiritual na bagay ng langit at lupa ay magpapakita ng kakaibang phenomena ng langit at lupa. Sabi ni Snow Cat. Sa sandaling bumagsak ang boses, sinabi ni Luoyang sa tabi niya, Totoo, tingnan mo, munting Master Uncle, napakaraming puting ulap ang nakadikit dito. Habang nagsasalita si Luoyang, tinitigan ito ni Yang Yiyo, at sigurado, lumitaw ang mga puting ulap sa Ice Lotus. Pagkatapos ay lumitaw muli ang isang figure na may malagatas na puting halo, at sa mga mata ni Yang Yiyo, ito ay parang isang Buddha na nakaupo sa isang lotus. 1, 2, 3. Isang kabuuang 9 na puting ulap ang namuo at lumitaw sa paligid ng Buddha. Pagkatapos ang Buddha ay gumawa ng isang kilos na pinagdikit ang kanyang mga kamay, na parang sumasamba sa kalangitan. Ang liwanag ay biglang naging mas maliwanag, at pagkatapos ng isang nakasisilaw na sandali, ito ay ganap na nawala at sumanib sa Ice Lotus. Sa oras na ito, sinabi ng Snow Cat, Hinog na, Master, sandali, ilalabas ko ito. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang Snow Cat na bamuka ang kanyang bibig at lumunok bigla, at ang puting ambon sa icicle ay ganap na hinihigop at nilamon sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang mga paa sa harapan, at ang yelo ay parang ambon ng tubig na dumampi sa isang apoy, at ito ay nawala sa kawalan. Lumitaw ang Ice Lotus. Sa sandaling ito, nakaramdam si Yang Yiyo ng matinding lamig, na biglang kumalat. Dahil sa sobrang lamig ay hindi niya mapigil ang manginig. Ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa lamig nang siya ay nahuli sa mata ng bagyo. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yang Yiyo, at mabilis niyang hinikayat ang kanyang magic power na labanan ang lamig, at ganoon din ang ginawa ni Luoyang. Ang Ice Lotus ay walang alinlangan na isang kayamanan, ngunit ito ay may sukdulang katangian ng yelo, kaya hindi ito napakadaling pinuhin ito. Sa sandaling ito, muling ibinuka ng Snow Cat ang bibig nito, napaungol sa Ice Lotus, at nagluwa ng puting ambon. Sa isang iglap, nabuo ang isang circular light shield, na bumabalot sa Ice Lotus sa loob. Nawala agad ang sobrang lamig. Ikinumpas ng Snow Cat ang kanyang mga paa sa harapan at kinaladkad ang Ice Lotus na nakabalot sa transparent na light shield sa harap ni Yang Yiyo, at sinabing casual, Guru,
ang Ice Lotus ay pinalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng pinagmula ng yelo at ang sobrang lakas ng yin ng langit at lupa. Kailangan itong mabuklod, kung hindi, ang malamig na hangin na ibinubuga ay maaaring makasakit sa iyo. Kung hindi ka sigurado tungkol sa Lotus, iligtas mo ito ngayon. Mamaya kapag malakas ka na. Tinupad din ng Snowcat ang katapatan nito at sinabi kay Yang ang mga kalamangan at kahinaan. Ito. Naglabas din ng malamig na hangin para maselyuhan ang Ice Lotus. Nakinig si Yang Yian kay Snowcat at sumang-ayon sa kanya. Totoo na ang malamig na hangin na ibinubuga ng Ice Lotus lamang ay hindi niya kontrolado sa kanyang kasalukuyang antas ng pagtatanim. Kung sinubukan niyang pinuhin ito sa pamamagitan ng puwersa, maaari itong magkaroon ng kabaligtaran na epekto. Nagpasya siyang makinig sa Snowcat at itabi muna ito. Kapag mas malakas na ang kanyang cultivation level, pipinuhin niya ang kayamanan na ito. Ang bagay na ito ay nilikha ng pinagmula ng yelo at ng mundo, kaya natural na ito ay isang bihirang kayamanan. Matapos tanggalin ang Ice Lotus gamit ang kanyang kamay, sinabi ni Yang Yian kay Snowcat, "Salamat sa iyong pagsusumikap." Bagamat si Snowcat na ngayon ang kanyang espiritong hayop, si Yang ay nakatanggap ng maraming espiritong hayop sa daan at palaging tinatrato sila ng maayos. Hindi siya tulad ng ibang tao na tinatrato ang kanilang mga espiritong alagang hayop bilang mga alipin. Sa wakas, nakuha niya ang kayamanan na ito, ngunit nalilito si Yang Yian. Ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa na ipinamalas lamang ng Ice Lotus ay halatang hitsura ng isang Buddha. Mula nang magsimula siyang magsanay, nakakita na siya ng mga immortal, demonyo, halimaw, at kahit na iba pang uri ng mga nilalang na naglilinang, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang Budista o Taoist. Noong siya ay nasa Earth lamang, mayroong mga tao mula sa sinaunang Shaolin, tulad ng maliit na monghe na si Lao Fan, ngunit iyon ay sa huli ay nasa antas ng mga mortal. Ngunit sa mundo ng paglilinang, talagang wala pang Buddhist o Taoist practitioner. Naisip niya na dapat mayroong ilan, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isa, at hindi pa siya nakakita ng anumang mga pahiwatig tungkol sa Budismo o Taoismo. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang anino ng Buddhism o Taoism mula sa kakaibang phenomenon na ipinakita ng isang Ice Lotus. Kaya sobrang natarante siya. Mayroon bang isang Buddhist o Taoist na angkan sa mundong ito? Kaso dapat meron di ba? Tatanungin sana ni Yang Yiu si Snowcat tungkol dito. Tutal, si Snowcat ay isang nilalang na ipinanganak at lumaki dito, at sa sinabi noon ni Snowcat, medyo matagal na siya, kaya baka may alam siya. Tumingin si Yang Yiu kay Zumao at direktang nagtanong, "Zumao, alam mo ba kung may mga Budista sa mundo ng mga engkanto?" Natigilan si Zumao, umiling na may kaunting pagdududa at sinabi, "Guru, wala pa akong narinig na sinumang nagsasanay ng Budismo. Iyan ay kakaiba. Nakita ko na ang Ice Lotus ay nagpakita ng isang kakaibang kababalaghan ngayon lamang at ito ay malinaw na isang Buddha. Ito ay may katwiran na ang paglitaw ng gayong kakaibang kababalaghan sa langit at lupa ay hindi magiging walang dahilan. Ito ay dapat na sanhi ng mga salik ng tubig at lupa ng lugar na ito upang bumuo ng isang kakaibang kababalaghan. Sa madaling salita, dapat mayroong mga tao na nagsasagawa ng Budismo sa mundong ito." Nalilitong sabi ni Yang Yiu. Gayunpaman, nag-ambala siya ng Diyos at demonyong ibon, "Mahina, ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa mga Buddhist at Taoist na monghe, tama ba? Hindi sila tinatawag na Buddha, ngunit Bodhisattva. Ang lahi ng Buddhist at Taoist ay isang napakasinaunang lahi ng mga monghe, kasing edad ng mga immortal, demonyo, halimaw at iba pang lahi, at sila rin ay napakababa sa mundong ito. Natural lang, sila ay umiral sa mundong ito na walang kamatayan. Maunlad sa prehistoric era, ito ay umunlad sa simula ng prehistoric era, ngunit hindi ito bumaba sa pagtatapos ng prehistoric era. Nagkaroon ng mga malalaking pagbabago, at ang mga Budista at Taoista na napanatili ay karaniwang nagsasanay sa pag-iisa, kaya hindi sila gaanong kapansin-pansin. Ang kanilang angkan ay mas masigasig na umiral sa makamundong mundo at makitungo sa mga mortal. Sila ay kilala upang iligtas ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang landas na kanilang tinatahak ay iba sa landas ng mga immortal, demonyo at halimaw. Ngunit ito rin ay isang napakahiwagang angkan. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata, at paki-like, share and subscribe. Salamat.